Simula nang mamatay ang nanay ng dalagang si Alona ay pinangarap niya ng makapagtrabaho sa ibang bansa upang maiahon sa kahirapan ng kanyang lolo Isko. Ngunit ang pangarap niyang yun ay gumuho nang mabiktima siya ng isang peking recruiter. Matapos yun ay inalok siya ng kanyang ninang Felicia na magtrabaho bilang isang kasambahay sa Maynila. Pumayag siya dahil naisip niyang baka nasa syudad ang kanyang swerte. Nagtrabaho siya sa mag-asawang Selina at Ramil at doon ay naranasan niya ang iba't ibang klase ng pagpapahirap, lalo na sa kamay ni Ramil na may pagnanasa kay Alona. Hanggang sa naipis si Alona sa isang sitwasyon kung saan nagresulta yun ng pagdedesisyon niyang umalis sa bahay ni Selina at Ramil. Sa pag-alis ni Alona sa impyernong bahay na yun, ay nakilala niya si Teo at binigyan siya nito ng pagkakataon na tumugtog ng piano sa event para sa mayayamang negosyante. At walang kaalam-alam si Alona na sa event na yun magbabago ang takbo ng buhay niya. Nandito na naman po ang inyong lingkod na si Mr. Hope na sana'y makapagbigay sa inyo ng inspirasyon at pag-asa mula sa ating mga pambihirang kwentong buhay. Matindi ang sikat ng araw ng tanghali na yon habang naglalakad si Alona kasama ang kanyang lolo Isko sa bayan. Halos lahat ng tao sa paligid ay abala. May mga sumisigaw habang nagbebenta, may mga mabilis na naglalakad at may ilan na nakikipagtawaran sa mga tindera. Nakasuot si Alona ng simpleng puting blusa at lumang maong na palda. Kayumanggi ang kanyang balat at ang mahaba niyang buhok ay nakatirinta sa likod. Simple ang kagandahan ni Alona. Meron siyang maamong mukha. May mangilan-ngilang nanliligaw sa kanya sa baryo nila pero wala roon ang atensyon niya kahit 26 anyos na siya. Ang focus niya ay nasa kanyang lolo Isko at kung paano sila makakaahon sa kahirapan. Sigurado ka ba sa gagawin natin, Apo? Tanong ni Lolo Isko sa gitna ng kanilang paglalakad. Opo, Lolo Isko. Ilang beses ko din po itong pinag-isipan. Kailangan natin itong gawin. Kailangan ko po talagang isanla yung iniwan ni nanay na kwinta sa akin para makabayad na ako sa kulang dun sa recruiter ko. Tugon ni Alona at inakbayan niya ang kanyang lolo. Kailan ba matatapos yung pagbabayad mo na yan sa recruiter mo? Hindi ba naibenta na natin yung kalabaw natin dahil sa pagbabayad sa kanya? Ani Lolo Isko. Kulang pa po kasi, kaya naniningil ulit siya. Pero sabi niya huli na po ito. Kapag nabayaran ko na po ang kulang ko, makakaalis na ako sa susunod na buwan. May trabaho na pong naghihintay sa akin doon. Sales lady po sa isang malaking mall sa Dubai. Masayang paliwanag ni Alona. Sa totoo lang ay mabigat para kay Alona ang isang laang gintong kwintas na ibinigay sa kanya ng namayapa niyang ina. Ngunit dahil wala na siyang maisip na ibang paraan para makabayad ng kulang niya sa kanyang recruiter, kaya naisip niya yon. Ayaw naman niyang mangutang dahil iniiwasan niya na mag-iwan ng sakit ng ulo sa lolo niya kapag nasa Dubai na siya. Habang papunta sila sa sanglaan, ay napansin ni Alona ang isang maliit na tindahan ng musical instruments sa gilid ng kalsada. Nakita niya mula sa glass wall ng tindahan ang mga nakasabit na gitara, ngunit hindi ang mga yon ang nakakuha ng kanyang pansin, kundi ang isang piano na nasa isang sulok. Napahinto siya at napatitig sa piano ng ilang segundo dahil pakiramdam niya ay tinatawag siya ng piano na yon. Lolo, sandali lang po. May titingnan lang po ako sa loob. Tura ni Alona at hinawakan niya sa braso si Lolo Isko at isinama niya ito sa loob ng tindahan ng mga musical instruments. Bakit? Ano bang titignan mo rito? Tanong ni Lolo Isko nang nasa loob na sila. Tingnan lang po natin sandali yung piano. Tugon ni Alona sabay ngiti. Bakas ang pananabik sa kanyang mukha habang nakatingin sa piano. Agad na umupo si Alona sa harapan ng piano. Dinama ng mga daliri niya ang mga tiklado na medyo maalikabok. Samot-saring alaala ang bumalik sa isipan niya. Noong buhay pa kasi ang nanay niya, ay tumutugtog ito ng isang pyesa sa piano na kabisado nito. Kapag lumalabas sila at nakakakita sila ng tindahan ng musical instruments, ay hindi pwedeng hindi sila papasok para tugtugin ng nanay niya ang pyesa na yon.
Itinuro nito yun sa kanya, kaya kabisado niya na ang naturang pyesa. Habang nakaupo si Alona sa harapan ng piano, ay tinugtog niya ang pyesang itinuro sa kanya ng nanay niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naramdaman niya ang presensya ng kanyang ina na si Mira na para bang nasa tabi siya nito at tinitignan kung tamang nota ang kanyang tinitipa. Nakuha ng pagtugtog na yon ni Alona ang atensyon ng tindero at nakangiti siya nitong pinanood hanggang sa matapos ang pagtugtog niya. Tumingin si Alona kay Lolo Isko at matamis na ngumiti. Tanda ko pa pala yung piyesang itinuro sa akin ni nanay. Aniya, Paano mo naman makakalimutan yun? Kada makakakita ka ng piano hindi pwedeng hindi mo yun tugtugin. natatawang wika ni Lolo Isko. Kapag tinutugtog ko po kasi ang piyesa na yun, pakiramdam ko nasa tabi ko lang si nanay. May lungkot na sambit ni Alona. 5 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang nanay ni Alona na si Mira dahil sa malubhang sakit nito sa baga. Masasabi ni Alonang yun na ang pinakamalungkot na parte ng kanyang buhay dahil hindi niya natupad ang pangarap niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang ina. Lumaki kasi siya sa hirap at tanging ang nanay niya at si Lolo Isko ang kasama niya. Ayon sa kwento ng kanyang ina, ay nabuntis ito ng anak ng amo nitong mayaman. Dahil doon ay pinalayas ito ng pamilya ng tatay niya kahit pa nagmamahalan ang nanay niya at ang tatay niya. Hindi na rin nagtagal sina Alona at Lolo Isko sa tindahan ng musical instruments. Tumayo na siya at nagpasalamat sa tinderong naroon. Magkasama na silang lumabas ng kanyang lolo ng tindahan upang maghanap ng pawn shop kung saan maaari nilang isangla ang gintong kwintas ng kanyang ina. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay nakahanap na sina Alona at Lolo Isko ng sanglaan na nasa gilid lang ng palengke. Agad nilang kinausap ang kahera na naroon at mabigat sa loob na inabot ni Alona ang gintong kwintas na may hugis pusong pendant upang matingnan kung magkano niya yon may sasangla. Habang naghihintay ay tahimik si Alona. Hindi na muna niya inisip ang sentimental value ng naturang kwintas at ang iniisip na lang niya ay ang magiging resulta ng gagawin niyang yon. Tatanungin ulit kita, Alona. Sigurado ka na ba talaga? Pwede naman tayong umatras. Mangutang na lang tayo para sa kulang mo sa recruiter mo. Mahinang tanong ni Lolo Isko. Tumango si Alona. Lo, sakit lang po sa ulo kapag uutang tayo. Baka habang nasa Dubai ako, kayong abalahin ang uutangan natin. Okay na po itong gagawin natin. At least, aalis po ako nang wala tayong utang. Tugon ni Alona. Maya-maya ay tinawag na si Alona ng kahera. Sinabi nito kung magkano ang kwintas at natuwa siya dahil higit pa yun sa presyo na kanyang inaasahan. Pumayag na siya at matapos maibigay sa kanyang pera ay umalis na sila roon ni Lolo Isko. Naglakad na sila patungo sa terminal ng jeep. Pagkasakay nila sa jeep, naupo sila sa isang dulong bahagi at habang umuusad ang sasakyan ay napayuko si Alona. Sa isip niya ay humingi siya ng tawad sa kanyang ina sa pagsasangla niya ng kwintas na ibinigay nito noon sa kanya. Makalipas ang halos kalahating oras ay pumara na si Alona. Inalalayan niya si Lolo Isko sa pagbaba ng jeep. Naglakad na sila pauwi sa kanilang bahay. Maputik ang daan dahil umulan nung nakaraang gabi. Sa wakas matapos ang ilang sandali ay natanaw na ni Alona ang bahay nila. Isa yung lumang kubo na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at pawid. May maliit yung bintana na may kurtina na si Alona mismo ang gumawa mula sa pinagtagpi-tagping lumang damit. Sa gilid ay may isang poso kung saan sila kumukuha ng tubig. Sa likod nun ay may maliit na taniman ng kamote at kangkong na inaalagaan ni Lolo Isko. Pagpasok nila ay naupo ang matanda sa isang mahabang upuan na yari sa kawayan. Habang si Alona ay kumuha ng isang basong tubig mula sa tapayan at inabot yon sa kanyang lolo. Lolo, kahit po luma itong bahay natin, ang sarap pa rin pong umuwi rito, no?
Ani Alona sabay ngiti sa kanyang lolo. Ngumiti rin si Lolo Isko. Abao naman, hindi ko ipinagpapalit ang kubo na ito kahit maliit. Ilang bagyo na ba ang dumaan pero hindi ito matumba-tumba? Tawa ni Lolo Isko. Umupo si Alona sa tabi ng kanyang lolo. Hawak niya ang bag kung saan nakalagay ang perang pinagsanglaan niya ng kwintas. Lolo, sa tingin nyo, mumultuhin kaya ako ni nanay? Tanong ni Alona. Bakit ka naman niya mumultuhin? Ikaw na rin na nagsabi, di ba, Alona, na para sa kinabukasan natin ang pagsasanla mo ng kwintas niya. Isa ka, sigurado naman akong tutubusin mo rin yan kapag kumikita ka na ng malaki sa Dubai. Tugon ni Lolo Isko. Natahimik si Alona dahil doon niya na naramdaman ang pag-usig ng konsensya sa kanya. Tinapik siya sa balikat ni Lolo Isko at nang tumingin siya rito ay ngumiti ito. Alam kong mahirap para sa'yo na isang laang kwintas na yun, Alona. Pero sigurado ako na kung buhay pa si Mira, iyon din ang magiging desisyon niya. Wika ni Lolo Isko. Pangako po, hindi ko sasayangin ang lahat ng pagsasakripisyo natin na ito, Lolo. Kapag nakapag-abroad na ako, bibilan ko po kayo ng bagong pustiso para makakain na po ulit kayo ng mais at hindi na dumudugo ang gilagid nyo kapag kumakain kayo ng chicharon. Bibigyan ko rin kayo ng electric fan para hindi na po kayo pinagpapawisan habang nagpapahinga. Sambit ni Alona sabay hawak sa kamay ng matanda. Akala ko ba, aircon ang ibibili mo sa akin? Biro ni Lolo Isko. Siyempre, aircon din po. Pero ipapaayos ko po muna itong bahay natin. Ipapasimento ko na po ito para pwede na tayo magpakabit ng aircon. Tura ni Alona habang pigil ang pagtawa. Pero sa totoo lang, Apo, hindi naman ako naghahangad ng sobrang marangyang buhay eh. Sapat na sa akin na nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw at hindi nagugutom. Ang importante magkasama tayong dalawa. Ani Lolo Isko. May lungkot na naramdaman si Alona sa sinabing yun ni Lolo Isko. Alam niyang kagaya niya ay masakit din dito na ilang taon silang magkakalayo. Yun din naman po ang gusto ko, Lo. Pero kailangan talagang umalis ako kasi kung dito lang ako, hindi tayo aasenso. Huwag po kayo mag-alala kasi 2 taon lang naman po ako dun eh. Sisikapin ko pong makapag-ipon para magtatayo na lang po tayo ng negosyo dito. Ani Alona habang pilit na pinasasaya ang kanyang pagsasalita. Hindi na nagsalita pa si Lolo Isko. Ngumiti na lamang ito kay Alona habang magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay. Nang sumunod na araw ay maagang nagising si Alona. Habang nagwawalis siya sa harap ng bahay ay abala naman si Lolo Isko sa pagpapakain ng ilang manok na inaalagaan nito. Maya-maya isang tricycle ang huminto sa harap ng kanilang bakuran. Mula roon ay bumaba ang recruiter ni Alona na si Marites. Napahinto si Alona sa ginagawa habang lumalapit si Marites sa kanya. Meron itong bitbit na payong at bag. Magandang umaga. Bati ni Marites. Magandang umaga rin po, Ma'am Marites. Ganting bati ni Alona. Alam mo na siguro ang dahilan kung bakit ako nandito, Alona. Kailangan ko nang makuha ang kulang sa bayad mo. Kapag hindi mo pa naibigay yun ngayon, pasensyahan tayo pero hindi ka na makakasama sa mga susunod na aalis. Paalala ni Marites. Sa loob na lang po tayo mag-usap, Ma'am. Ani Alona. Nagpatiuna si Alona sa pagpasok sa kubo nila habang nakasunod sa kanya si Marites. Umupo ito at napasimangot na parang init na init. Mula sa ilalim ng mga damit ni Alonang nakalagay sa isang kahon, ay kinuha niya ang pera na kulang niya sa bayad niya kay Marites bilang recruiter niya. Agad siyang umupo sa tabi nito. Ma'am, eto na po yung kulang ko. Kompleto na po ito. Tura ni Alona sabay abot ng pera kay Marites. Kinuha yun ni Marites at binilang. Kompleto na nga. Ayos na. Wala ka ng problema, Alona. Secured na ang slot mo sa mga aalis papuntang Dubai sa mga susunod na buwan.
Congrats! Masayang wika ni Marites at agad nitong isinilid sa bagang pera. Nanlaki ang mata ni Alona. Talaga po? Totoo na po ba ito? Oo, totoo na ito. Bukas ay dadaling ko na ang passport mo rito, pati na yung kontrata at travel instructions. Sasabihin ko na rin ang mga susunod mong gagawin. Basta bukas ay babalik ako rito. Paliwanag ni Marites. Hindi pa rin po ako makapaniwala, ma'am. Parang nananaginip lang po ako. Parang kahapon lang nangangarap lang ako na makakapag-abroad tapos ngayon malapit na akong makaalis. Naluluhang wika ni Alona. Sige na, mauna na ako. Marami pa akong aasikasuhin eh. Basta bukas ay babalik ako rito. Ganitong oras din siguro. Wika ni Marites at agad na itong tumayo. Ma'am, maraming salamat po ha. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang panaginip lang ang pangarap kong makapagtrabaho sa ibang bansa. Salamat po sa lahat ng tulong niyo sa akin. Masayang pahayag ni Alona. Ngumiti lang si Marites at lumabas na ito ng kubo. Sumakay ito sa tricycle na naghihintay sa labas. Nang wala na ang recruiter ay nilapitan siya ni Lolo Isko. Lolo Isko, makakaalis na po ako sa susunod na buwan. Sambit ni Alona. Kulang na lang ay mapatalon siya sa labis na saya. Narinig ko nga, Apo. Binabati kita. Masaya ako para sa'yo kasi alam kong pangarap mo talaga yan. Ani Lolo Isko sabay tapik sa balikat niya. Nang sumunod na araw ay inasahan ni Alona na babalik si Marites sa kubo nila. Ngunit hapon na ay wala pa rin ito. Sinubukan niya itong tawagan pero nagri-ring lang ang cellphone nito at hindi nito sinasagot. Umupo na siya sa bangko na nasa harapan ng kanilang kubo at doon na siya naghintay sa pagdating ni Marites. Maya-maya ay lumapit sa kanya si Lolo Isko. Wala pa rin ba si Marites, Apo? Tanong ng kanyang lolo. Wala pa rin po eh. Ang sabi niya, umaga siya darating pero hapon na po. Nag-aalala na po ako at baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Medyo nababahalang sagot ni Alona. Baka naman na traffic lang o kaya may biglang pinuntahan. Bakit hindi mo na lang siya tawagan? Ani Lolo Isko. Kanina ko pa nga po tinatawagan eh pero hindi sumasagot. Sabi ni Alona. Darating din yun. Hindi pa naman tapos ang araw eh. Maghintay ka lang. Ang importante, bayad ka na sa kanya kaya sigurado na ang pag-alis mo. Sambit ni Lolo Isko sabay ngiti. Ngunit gumabi na at kahit anino ni Marites ay hindi nakita ni Alona. Tinadtad niya ito ng text pero wala siyang reply na nakuha. Kapag tinatawagan naman niya ito, ay tila nakapatay na ang cellphone nito. Hanggang sa sumapit na ang oras ng pagtulog ni Alona, ay hindi na siya umasa pa na darating pa si Marites. Isang linggo na ang lumipas at unti-unti na ring naubusan ng pag-asa si Alona na makakausap pa niya ulit si Marites. Araw-araw siyang tumatambay sa harap ng kanilang kubo habang hawak ang kanyang cellphone at kahit paano ay umaasa siyang makikita niya si Marites o kaya ay sasagot na ito sa mga text messages niya na hindi niya alam kung natatanggap pa ba nito. Hanggang sa isang umaga, nagpaalam si Alona sa kanyang Lolo Isko na puntahan ang isa sa mga nakatira sa baryo nila na tinutulungan din ni Marites na makaalis papuntang Dubai. Lolo, lalabas lang po muna ako sandali. Pupuntahan ko lang po ang bahay ni na Arnel. Ani Alona sa kanyang lolo habang umiinom ito ng kape sa sala. Si Arnel, yung anak ni Pasing, hindi ba tinutulungan din yun ni Marites gaya mo? Tanong ni Lolo Isko. Opo, baka po kasi may alam po siya sa kung ano talagang nangyayari. Tugon ni Alona. Sige, Apo, maganda nga yung gagawin mo. At sana may makuha ka ng kasagutan para hindi ka na nag-iisip. Pagsang-ayon ng kanyang lolo. Matapos na magpaalam sa kanyang lolo ay agad na naglakad si Alona patungo sa bahay ni na Arnel. Bagamat kinakabahan ay mas pinili pa rin niyang maging positibo at makakuha ng magandang sagot mula kay Arnel. Pagdating sa bahay ni na Arnel ay nakita niya itong nagsisibak ng kahoy sa gilid ng bahay.
Nilapitan niya ito at hindi na siya nag-atubiling sabihin dito ang kanyang pakay. Arnel, may itatanong sana ako sa'yo. May balita ka ba kay Ma'am Marites? 1 linggo na kasi ang nakakalipas simula nang muli kami mag-usap. Nung maibigay ko sa kanya yung kulang na bayad ko, hindi na siya nagparamdam eh. Tura ni Alona. Umiling si Arnel. Pareho pala tayo eh. Huling usap namin, sabi niya dadali niya na yung kontrata. Nagbayad na rin ako sa kanya ng buo. Matapos yun, hindi na siya nagparamdam sa akin. Ani Arnel. Ano na kaya nangyari sa kanya? May alam ka ba? Tanong ni Alona. Alona, may 2 pa akong kakilalang tinutulungan daw ni Marites para makapunta sa Dubai. Gaya natin, nang makumpleto na ang bayad hindi na rin sila kinausap ni Marites. Yung isa, nagpunta sa opisina ni Marites sa bayan pero nakasarado na. Pati sa bahay wala na rin si Marites. Halos pabulong na sambit ni Arnel. Arnel, anong ibig sabihin nun? Napalunok si Alona. May ideya na siya kung anong nangyayari, pero mas pinili pa rin niyang marinig yun mismo sa bibig ng kausap. Nascam tayo, Alona. Nakakalungkot man pero niloko tayo ni Marites. Kinuha lang yung pera natin. Pinagsamantalahan niya ang kagustuhan natin makapagtrabaho sa ibang bansa. Kaya kailangan natin magdemanda at baka matuntun pa natin siya. Hindi niya pwedeng basta tangayin lang ang pera natin. Mariing wika ni Arnel habang bakas sa mukha nito ang galit. Nanlamig ng gusto si Alona sa narinig. Nang hina siya kaya napaupo siya sa bangko na malapit sa kanya habang nangingilid ang kanyang mga luha. Ang unang pumasok sa utak niya ay ang kwintas na ibinigay ng kanyang inang isinangla niya. Hindi nagtagal ay tuluyang tumulo ang luha ni Alona. May pag-asa pa, Alona. Ang kailangan, magdemanda tayo. Singit ni Arnel habang umiiyak si Alona. Pero tila wala nang narinig si Alona. Nakatanaw siya sa malayo habang iniisip ang sasabihin ng kanyang lolo Isko kapag nalaman itong naskam sila at natangayan sila ng malaking halaga ng pera. Nakatulala si Alona habang naglalakad siya pauwi sa bahay nila. Tuyo na ang mga luha niya. Nais niyang isiping panaginip lang ang lahat, pero alam niyang yun na ang realidad. Masakit para sa kanyang isa lamang palang kasinungalingan ng pangako ni Marites na makakapagtrabaho siya sa ibang bansa. Pero ang mas iniisip niya ay ang mararamdaman ng kanyang lolo. Pagdating sa bahay ay naabutan niya si Lolo Iskong nagwawali sa harapan. Lumapit siya rito habang pinipigilan ng sarili na maiyak. Apo, ano apo? Nakausap mo na ba si Arnel? Tanong ni Lolo Isko. Tumango si Alona. Opo, nagkausap na po kami. Anong sabi niya sa'yo? Tanong ni Lolo Isko. Napayuko si Alona. Hindi niya nakinaya at tumulo na ang luha niya. Binitawan ni Lolo Isko ang walis at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Bakit apo? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ng matanda. Scam lang palang lahat, Lolo Isko. Niloko po tayo ni Ma'am Marites. Tinangay na po niya ang perang ibinayad natin sa kanya at ng iba pang kunwari ay tinutulungan niyang makaalis. Sagot ni Alona sa pagitan ng pag-iyak. Nanlaki ang mata ni Lolo Isko pero hindi ito nagsalita agad. Tinitigan lang nito si Alona na parang nais pa nitong marinig ang iba pa niyang sasabihin. Kaya pala bigla na lang siyang hindi nagparamdam matapos niyang makuha ang kulang sa bayad ko sa kanya. Pero yung kwintas ni Nanay, Lolo, naisangla ko yun sa wala. Napakatanga ko, Lolo. Kasalanan kong lahat ng ito kasi naniwala ako kay Ma'am Marites. Patuloy na iyak ni Alona. Tinapik ni Lolo Isko ang likod ni Alona. Alona, wala kang kasalanan. Ginawa mo lang ang sa tingin mo ay tama. Umasa ka at nagtiwala. Hindi mo naman alam na manluloko pala ang Marites na yun eh.
Puno ng pangunawa na sabi ng kanyang lolo. Napayuko si Alona. Pero paano na po tayo, Lolo? Wala na tayong pera. Hindi na rin po ako makakapagtrabaho sa ibang bansa. Nawala na po ang lahat ng pangarap ko para sa ating dalawa. Nangihina niyang sambit. Hinawakan ni Lolo Isko ang kamay ni Alona. Habang buhay may pag-asa po. Baka hindi na lang talaga yun ang kapalaran mo. Maniwala ka sa akin. May mas magandang nakalaan para sa'yo. Hindi lang natin alam ngayon pero malalaman din natin pagdating ng takdang panahon. Napahagulgol si Alona at mahigpit siyang niyakap ni Lolo Isko. Kahit paano'y nabawasan ang bigat na dinadala niya dahil sa mga sinabi ng kanyang lolo. Hindi siya makapaniwalang kahit kaunting paninisi ay wala siyang nakuha mula rito. Bagkus, puro positibong bagay pa rin ang sinasabi nito sa kanya. Mula noon ay parang tumigil na ang mundo ni Alona. Lumipas sa mga araw na parang wala na siyang pakiramdam. Hindi na siya bumabangon ng maaga tulad ng dati. Madalas ay nakaupo lamang siya sa may gilid ng bintana habang nakatanaw sa malayo. Maraming oras na nakatitig siya sa kawalan at paulit-ulit na binabalikan sa isip ang mga nangyari. Wala na rin siyang ganang kumain. Hindi na rin siya tumutulong sa gawaing bahay dahil tila tamad na tamad siyang kumilos. Bago siya matulog ay paulit-ulit niyang iniisip ang kwintas na isinangla niya. Hindi niya matanggap na naisangla niya yon para sa isang bagay na walang kabuluhan. Pakiramdam ni Alona ay isa siyang malaking pagkakamali. Alam niya na hindi lang ang sarili niya ang binigo niya kundi maging si Lolo Isko. Ngunit kahit ganun ang nararamdaman ni Alona ay hindi siya pinabayaan ni Lolo Isko. Inintindi nito ang nararamdaman niya at kahit isang beses ay hindi siya nito sinisi sa kamalasang nangyari sa kanila. Minsan kapag mag-isa si Alona ay kinakausap siya nito at palagi nitong pinapalakas ang loob niya. Kaya naman mas lalong naramdaman ni Alona ang pagmamahal ng kanyang lolo sa kanya sa mga araw na lugmok siya. Pinaunawa sa kanya nito na kailangan muna niyang dumaan sa mga pagsubok bago niya makuha ang kanyang mga pangarap. Isang umaga, nakadungaw si Alona sa bintana ng kanilang munting kubo. Nakapatong ang kanyang mga siko sa kahoy na gilid ng bintana habang tahimik na pinagmamasdan ang maaliwalas na kalangitan. Maya-maya ay nakita niya si Lolo Isko na paparating kasama ang isang may edad na babae. Pumasok ang dalawa at agad na sinalubong ni Alona ang mga ito. Ang babaeng kasama ng lola niya ay ang ninang niya sa binyag na si Felicia. Nagtatrabaho ito bilang isang kasambahay sa Maynila. Ninang Felicia, kayo po pala yan. Mahinang sambit ni Alona at agad siyang nagmano sa kanyang ninang. Alona, ang laki mo na talaga at ang ganda mo pa lalo ngayon. Masayang bati ni Felicia. Nambola pa po talaga kayo. Kailan po kayo umuwi, Ninang? Tanong ni Alona. Kahapon lang. Gabi na nga ako nakauwi kaya naglakad na lang ako papasok dito sa baryo natin. Alam mo naman, hanggang alas 10 lang ng gabi ang biyahe ng mga tricycle dito. Ang natatawang tugon ni Felicia. Ngumiti lang si Alona at napansin niya ang pagkaalalang bumakas sa mukha ng kanyang ninang. Nabanggit ni Mang Isko sa akin ang nangyari sa'yo, Alona. Yung tungkol sa scam. Alam kong hindi biro ang pinagdadaanan mo ngayon at ikinalulungkot ko ang nangyari. Ani Felicia sabay haplo sa balikat ni Alona. Nilingon ni Alona ang lolo niya na tahimik lang na nakaupo sa may tabi ng pinto. Saka siya muling tumingin sa ninang niya. Salamat po, Ninang. Hanggang ngayon po hindi pa rin ako makapaniwalang na-scam kami ni Lolo. Hindi ko talaga inakalang mangyayari yun. Ang ganda po kasing magsalita nung nang scam sa amin kaya naniwala ako sa mga pangako niya sa amin. Malungkot na wika ni Alona. Ganyan talaga mga scammer. Napakagaling sa mga mabubulaklak na salita. Pero Alona, may sasabihin din sana ako sa'yo. Alam mo kasi,
Umalis na yung isang kasambahay ng mag-asawa kong amo sa Maynila. Umuwi bigla sa probinsya nila. Nandito ako kasi nagpapahanap ang mga amo ko ng kapalit. Paliwanag ni Felicia. Bakit niyo po sinasabi sa akin yan? May pagtatakang tanong ni Alona. Naisip ko kasi na baka gusto mong magtrabaho bilang kasambahay. Ikaw na lang ang kukunin ko na kapalit nung umalis na kasambahay ng mga amo ko. Alam ko kasi na hindi ako mapapahiya sa'yo kasi masipag at mapagkakatiwalaan ka. Alam ko hindi ito katulad ng pangarap mong mag-Dubai pero baka pwedeng ito muna habang hindi mo pa nababawi ang nawala sa'yo. Mahabang tura ni Felicia. Hindi agad nakasagot si Alona. Naramdaman niya ang titig ng lolo niya sa kanya. Sa tingin ko, Apo, mas makakabuti kung may mapagkakaabalahan ka muna sa ngayon. Hindi para kalimutan ng lahat, pero para kahit paano makausad ka uli. Singit ni Lolo Isko. Tahimik na tumango si Alona. Naiintindihan ko po, Lolo. Pero pwede po bang pag-isipan ko muna ang magiging desisyon ko? Tanong niya. Oo naman, Alona. Pero sana bukas ay makapagdesisyon ka na. Sa makalawa na kasi ang balik ko sa Maynila. Kung sakali at ayaw mo, baka yung anak na lang ni Chona ang kunin ko. Tura ni Felicia. Bukas ng umaga, pupunta po ako sa inyo, Ninang. Doon ko na lang po sasabihin ang desisyon ko. Ani Alona at isang tipid ng ngiti ang pinakawalan niya. Tumango si Felicia at hinawakang muli ang kamay ni Alona. Matapos yon ay nagpaalam na si Alicia at umalis na ito. Inihati dito ni Alona sa labas ng bahay nila at saka lang siya pumasok nang nawala na yon sa kanyang paningin. Pagbalik ni Alona sa loob ng kanilang kubo, ay nakita niya si Lolo Isko na nakaupo rin malapit sa pinto. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Alam mo, Apo, hindi lahat ng daan patungo sa magandang buhay ay madali. Minsan paikot-ikot. Minsan hindi mo inaasahan na bigla kang madadapa. Pero hindi ibig sabihin nun ay mali ang iyong dinadaanan. Matalinghagang wika ni Lolo Isko. Hindi mo kailangan mahiya kung magtatrabaho ka bilang kasambahay. Ang importante naman sa isang trabaho dapat marangal at wala kang inaapakang ibang tao. Dugtong pa ni Lolo Isko. Hindi naman po ako nahihiya na magtrabaho bilang kasambahay. Pero naisip ko lang po na hindi po yun ang plano ko. Hindi po kasi yun ang pangarap ko, Lolo. Paliwanag ni Alona sa mahinang boses. Hindi ko sinasabing kalimutan mo ang pangarap mong makapunta sa ibang bansa. Pero baka ito munang pauna. Hindi natin alam, baka sa Maynila may mas malawak na pagkakataon at oportunidad na naghihintay sa'yo. Nakangiting paliwanag ni Lolo Isko. Hindi agad nakapagsalita si Alona sa kanyang mga narinig. Pinigilan niya ang mapaluha. Sa bigat ng sakit na dinadala niya, pakiramdam niya ay nabawasan niyo ng kaunti sa mga salitang sinabi ni Lolo Isko. Ngunit alam niya rin na kailangan niyang pag-isipan ng mabuti ang magiging desisyon niya. Kinagabihan, habang nakahiga si Alona sa kanyang kama, ay pinag-isipan niya ng gusto kung sasama ba siya sa ninang Felicia niya sa syudad upang magtrabaho bilang isang kasambahay. Naisip niyang kung hindi niya tatanggapin ang offer nito, ay mananatili siya sa baryo nila at malaki ang posibilidad na hindi siya masyadong makausad. Naalala niya ang sinabi ni Lolo Isko. Napagtanto niya na tama ito na maraming oportunidad sa Maynila at baka doon pa niya mahanap ang kanyang swerte. Kaya bago matulog si Alona ng gabing yun, ay isang desisyon na ang kanyang naisip na gawin. Kinabukasan ng umaga, matapos mag-almusal ay nagpaalam si Alona sa kanyang lolo na magtutungo siya sa bahay ng kanyang ninang Felicia. Pagdating niya sa bahay ng kanyang ninang, ay agad siya nitong pinagbuksan ng pinto. Pinapasok siya nito at pinaupo sa maliit na sofa. Nakangiting humarap ang ninang niya sa kanya. Napag-isipan mo na ba ang alok ko sa'yo, Alona? Tanong ni Felicia. Tumango si Alona. Opo, Ninang. Pinag-isipan ko po ng maigi ang desisyon ko tungkol sa alok nyo. Tatanggapin ko na po yun.
Gusto ko na pong magtrabaho sa Maynila bilang isang kasambahay. Sabi ko na nga ba at papayag ka, hindi ka magsisisi, Alona. Malaki ang sahod natin doon. Saka madalas na wala ang amo natin, kaya tayong dalawa lang ang nasa bahay. Libre ang lahat, kaya makakapag-ipon ka ron. Masayang wika ni Felicia. Maraming salamat po, Ninang, at ako agad ang naisip niyo na isama sa trabaho niyo. Pagpapasalamat ni Alona. Aba, syempre, alam ko na hindi mo ko ipapahiya. Pero kailangan mo na mag-empake mamaya, ha? Bukas ng umaga aalis na tayo papunta sa Maynila. Paalala ni Felicia sa kanya. Ha? Bukas na po agad? Gulat na tanong ni Alona. Oo, nakalimutan mo na bang sabi ko kahapon, sa makalawa na rin ang alis ko. Sandali lang kasi talaga ako rito, Alona. Umuwi lang ako dito para maghanap ng kapalit nung umalis na kasambahay ng mga amo ko. Paliwanag ng ninang ni Alona. Napatingin sa kanyang mga palad si Alona. Ramdam niya ang kaba pero may kaunting tuwa na ring umuusbong. Sige po, Ninang, mag-iempake na po ako pag uwi ko sa bahay. Sagot ni Alona. Matapos yon ay nagpaalam na si Alona kay Felicia. Bago siya umalis ay muli siyang nagpasalamat sa kanyang ninang. Habang naglalakad si Alona pabalik sa bahay nila, ay pilit na niyang inaalis ang panghihinayang sa kanyang sarili. Inisip niya na ang gagawin niyang pakikipagsapalaran sa Maynila ay isang panibagong pagkakataon upang mapaganda niya ang buhay nila ng kanyang lolo Isko. Nang sumunod na araw ay mas maagang nagising si Alona. Naligo siya, nag-almusal at pagkatapos ay nagbihis na ng maayos na damit. Matapos yun ay lumabas na siya ng kubo bitbit ang isang traveling bag na naglalaman ng mga damit niya at ilang personal na gamit. Sa labas ng kubo ay naroon si Lolo Isko. Nakatayo ito roon at tila hinihintay ang paglabas ni Alona. Naluluhang tinignan ni Alona ang kanyang lolo at ngumiti ito. Lolo, aalis na po ako. Mag-iingat po kayo rito lalo na't wala na po kayong kasama, ha? Basta kapag may problema, tawagan niyo lang po ako. Maalam naman na po kayong gumamit ng cellphone, di ba? Ani Alona habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Huwag mo kong alalahanin dito, Apo. Ikaw ang mag-iingat at bago ka sa Maynila. Paalala ni Lolo Isko. Yumakap si Alona sa kanyang lolo. Pinakawalan na niya ang kanyang mga luha dahil hindi niya na yun kayang pigilan pa. Mamimiss kita, Lo. Bulong ni Alona habang yakap pa rin ang matanda. Mas mamimiss kita, Apo. Pero tandaan mo, kahit saan ka mapunta, huwag mo lang kakalimutan kung sino ka, ha? At huwag mo nga hayaang burahin ng mundo ang kabutihan mo. Buong pusong pahayag ni Lolo Isko. Hindi nagtagal ay tuluyan ang nilisan ni Alona ang kubo nila. Mag-isa siyang naglakad papunta sa bahay ng kanyang ninang Felicia na baon ng kanyang pangarap na magandang buhay para sa kanila ni Lolo Isko. Pagkarating ni Alona sa terminal kasama si ninang Felicia niya, ay sumakay sila sa bus papuntang Maynila. Agad na umalis ang bus dahil mabilis yung napuno ng pasahero. Dahil kulang sa tulog ay pinili ni Alonang umidlip sa biyahe. Ngunit ang idlip lang sana ay naging isang mahabang pagtulog na. Kaya naman ang magising na siya ay wala na siyang nakitang mga palayan at puno. Bumungad na sa kanya ang matataas na gusali at napakaraming sasakyan. Nakakita rin siya ng mga naglalakihang billboard na talagang nagpanganga sa kanya. Unang beses pa lang niyang nakarating sa Maynila, kaya mga ganung bagay at tanawin ay bago sa kanyang paningin. Ganito pala sa Maynila, Ninang. Para na akong nasa ibang mundo. Bulalas ni Alona habang nakatingin sa labas ng bintana ng bus. Hindi na ito gaya ng baryo natin, no? Pero masasanay ka rin. Basta't huwag kang matatakot, ha? Lakasan mo lang palagi ang loob mo. Saka, magkasama naman tayo kaya gagabayan kita. Nakangiting sabi ni Felicia.
Tumahimik na si Alona at pinagsawa niya ang kanyang mga mata sa mga bagong bagay na kanyang nakikita. Hindi pa rin siya makapaniwalang nasa syudad na siya at alam niyang sa sandaling yun ay isang malaking pagbabago sa buhay niya ang magaganap. Makalipas pa ang ilang oras ay bumaba na ng bus sina Alona. Sumakay sila ng taxi at ilang minuto lang ay huminto na yun sa harapan ng isang malaking bahay. Natigilan si Alona pagkakita niya sa bahay na nasa kanilang harapan. Para yung isang mansyon na nakatayo sa isang malawak na lupain na puno ng iba't ibang halaman at bulaklak sa paligid. Binuksan ni Felicia ang malaking gate at pumasok na silang dalawa doon. Dito na magiging bagong tahanan mo, Alona. Ito ang bahay ng mga amo natin. Huwag kang kabahan. Basta gawin mo lang ang trabaho mo ng maayos. Siguradong magugustuhan ka nila. Ani Felicia sabay ngiti. Tumangulang si Alona. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay sinalubong sila ng malamig na simoy ng aircon. Sa loob ng bahay ay may malambot na sofa, marble na sahig, chandelier na kumikislap at mga mamahaling painting sa dingding. Sandali lang, Alona. Dito ka lang sa sala, ha? Tatawagin ko lang sina Ma'am Selena at Sir Ramil. Maupo ka muna dyan sa sofa. Sabi ni Felicia sabay alis. Nang maupo si Alona sa sofa ay namangha siya dahil napakalambot nun. Malayong malayo yun sa upuan nila sa kanilang kubo na gawa sa kawayan. Hindi tumigil ang mata niya sa paggala sa kabuuan ng bahay. Ilang sandali lang ay bumalik si Felicia kasama ang isang babaeng nakasuot ng puti na dress at may hawak na cellphone. Kasunod nito ang isang lalaking nakaslacks at polo na may maamong muka pero matalim ang mga mata. Agad na tumayo si Alona. Magandang umaga po. Magalang niyang pagbati. Sino siya, Felicia? Agad na tanong ni Selena habang nakatingin kay Alona. Siya po si Alona, Ma'am Selena. Inaanak ko po siya. Siya po yung sinasabi ko sa inyo na kapalit ni Madel. Pagpapakilala ni Felicia. Tinignan ni Selena si Alona mula ulo hanggang paa na waring sinusuri siya kung pasado siya sa pamantayan nito. Ilang taon ka na? Tanong ni Selena kay Alona. 26 po. Sagot ni Alona. Marunong ka ba sa gawaing bahay? Marunong ka bang magluto, maglaba at maglinis? Sunod-sunod na tanong ni Selena. Opo, ma'am. Marunong po ako. Sanay na po ako sa ganyang gawain mula pagkabata. Tugon ni Alona. Ayoko sa lahat ng tanghali magising. Ayoko rin ng tamad at kailangan pang utusan. Ang gusto ko yung may kusa. Mabilis ka ba kumilos? Hindi ka ba maarte? Magkakasunod na tanong ni Selena. Hindi po ako maarte. Sisikapin ko rin po na maging mabilis sa mga gawain dito, ma'am, para wala po akong masayang na oras. Confident na sagot ni Alona. Mapagkakatiwalaan ka ba? Hindi ba malikot ang mga kamay mo? Madiin ang boses ni Selena sa mga tanong nito na yon. Hindi po ako ganon. Umasa po kayo na mapagkakatiwalaan niyo po ako. Tugon ni Alona. Isa pa, ayoko sa lahat ang malanti at maharot. Lalo na pag may mga bisita akong lalaki o kamag-anak. Ayoko nang nakikipaglandian dito sa bahay ko, lalo na sa asawa ko. Matalim ang mga matang tura ni Selena. Nandito po ako para magtrabaho, ma'am. Wala po sa isip ko magkaroon ng nobyo o kahit na anong relasyon sa kahit sinong lalaki. Sagot ni Alona. Ma'am, napalaki po si Alona ng maayos ng nanay at lolo niya. Magalang, tahimik at masipag po siya. Wala po kayong magiging problema riyan. Ako na po nagsasabi sa inyo. Nakangiting sabat ni Felicia. Pinasadahan muli ng tingin ni Selena si Alona. Maya-maya ay bahagya itong tumango. Sige, susubukan kita, Alona. Pero kapag may nakita kong mali ay paaalisin agad kita. Seryoso nitong wika. Wala pong problema, ma'am. Salamat po. Sabi ni Alona sa bayuko bilang paggalang. Hindi sinasadyang napatingin si Alona kay Ramil na kanina pa walang imik. Labis siyang nailang nang mapansin ang kakaiba nitong tingin sa kanya. Ayaw niyang mag-isip ng hindi maganda, pero kita niyang malagkit ang tingin nito sa kanya.
Simula noon ay nagsimula na si Alona na magtrabaho bilang kasambahay sa bahay na yon. Maaga siyang gumigising sa umaga upang magwalis sa labas, habang si Felicia naman ay naghahanda ng almusal ng mag-asawa. Sa mga araw na wala ang mag-asawa ay mas magaan ang kilos ni Alona. Madalas kasi nawala ang dalawa dahil mahiling mag-travel ang mga ito at meron ding inaasikasong negosyo ang mga ito. Kay Felicia nalaman ni Alona ang ilang detalye tungkol sa kanilang mga amo. Ayon sa ninang niya ay walang anak ang dalawa dahil baog si Selena. Habang si Ramil naman ay kilala sa pagiging babaero. Kaya naman anito ay gano'n na lang katindi ang pagseselos ni Selena sa kahit na sinong babae na napapalapit sa mister nito. Sa pagdaan ng mga linggo ay nakasanayan na ni Alona ang takbo ng buhay sa lungsod at sa bahay kung saan siya nagtatrabaho. Natutunan niyang hawakan ang kanyang oras. Yun nga lang, kalaban pa rin niya ang lungkot at ang pananabik sa tahanan ng kanyang iniwanan. Bago siya matulog ay hindi pwedeng hindi niya maiisip si Lolo Isko. At sa unang buwan niya sa bahay ni Selena at Ramil, ay tuluyan na siyang nakapag-adjust sa bagong buhay na kanyang pinasok. Pero sa puso niya, hindi pa rin nawawala ang pananabik at tanong kung kailan niya muling makikita ang kanyang Lolo Isko. Isang gabi, tapos na ang mga gawain ni Alona at Felicia, kaya nasa sala sila at nanonood ng isang lumang pelikula sa telebisyon. Tahimik lang si Alona, hawak ang isang baso ng malamig na tubig, habang si Felicia ay abala sa pagkomento sa mga eksenang napapanood nito. Silang dalawa lamang ang nasa bahay dahil nasa bakasyon ang kanilang mga amo. Napapitlag si Alona nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ramil na may daladalang maleta. Halata sa mukha nito ang inis at pagkairita. Sir, nandito na po pala kayo. Nasaan po si Ma'am Selena? Tanong ni Felicia. Bumuntong hininga si Ramil. Ayun, nagselos na naman sa wala. May babae kasi kung tinulungan sa airport na isarado yung zipper ng maleta niya. Binigyan na naman ng kahulugan ng ma'am nyo. Sa bahay daw muna ng kaibigan niya siya matutulog. Naiiling na tugon ni Ramil. Ganun po ba? May kailangan po ba kayo, sir? Tanong pa ni Felicia. Green tea. Gusto ko ng tea para kumalma ako. Alona, ikaw na ang gumawa at dalin mo sa kwarto ko. Sagot ni Ramil. Hindi na nakapagsalita si Alona dahil tumalikod na si Ramil at umakyat sa hagdan dala ang maleta nito. Agad namang nagtungo si Alona sa kusina upang igawa ng green tea ang amo nilang lalaki. Matapos makagawa ng tsaa ay inilagay niya ang tasa sa isang platito at umakyat na sa ikalawang palapag ng bahay kung saan naroon ang master's bedroom. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto ay bumungad sa kanya si Ramil na nakaupo sa gilid ng kama. Nakatingin ito sa kawalan na tila may malalim na iniisip. Wala na itong suot na pangitaas, kaya't kita niya ang matipuno nitong katawan. Hindi na lang tiningnan ni Alona si Ramil. Naglakad siya at maingat na inilapag ang platito sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Sir, eto na po ang green tea nyo. Ani Alona. Salamat. Tugon naman ni Ramil. Papalabas na sana si Alona nang magsalita muli si Ramil. Marunong ka bang magmasahe, Alona? Tanong ni Ramil. Napalingon si Alona at bigla siyang nakaramdam ng kaba. Hindi po ako marunong, sir. Sagot niya. Masakit kasi ang likod ko eh. Kailangan ko ng masahe. Kahit anong klaseng masahe, ayos lang sa akin. Ang haba kasi ng oras na nag-drive ako eh. Kaya sumakit ang likod ko. Tura ni Ramil at kumunot ang noo nito na para bang masakit talaga ang likod niya. Natigilan si Alona. Hindi agad siya nakasagot. Ramdam niya ang bigat ng katahimikan at ang titig ni Ramil sa kanya. Sige na, Alona. Kahit 5 minutes lang na massage. Muling pilit ni Ramil. Okay po, sir. Pagpayag ni Alona kahit alam niya sa sarili na hindi siya komportabling gawin ang gusto ni Ramil. Ngumisi si Ramil sabay dapa sa kama. May lotion dyan sa unang drawer sa tabi ng kama. Yun na lang ang gamitin mo. Utos ni Ramil.
Tahimik na binuksan ni Alona ang drawer at kinuha ang maliit na bote ng lotion. Umupo siya sa gilid ng kama. Naglagay siya ng lotion sa palad at maingat na pinahid yun sa likod ni Ramil. Dahan-dahan ang pagmasahe niya. Bahagyang nanginginig ang mga kamay niya dahil hindi niya alam kung tama ba ang kanyang ginagawa. Nagpatuloy sa pagmamasahe si Alona. Paminsan-minsan ay umuungol si Ramil. Hindi siya sigurado kung nasasarapan ba talaga ito sa masahe niya o sinasadya nitong gawin yon. Maya-maya ay nagulat si Alona nang biglang gumalaw si Ramil. Tumihaya ito at nanlaki ang mga mata ni Alona nang biglang hinawakan ni Ramil ang mga kamay niya. Sir, bakit po? Kinakabahang tanong ni Alona. Meron pang isang parte ng katawan ko na mas masakit at kailangan ng masahe. Bulong ni Ramil na may malagkit na tingin kay Alona. Napalunok si Alona. Nanginig sa takot ang buo niyang katawan habang pilit niyang inaalis ang mga kamay niya mula sa pagkakahawak ni Ramil. Mas lalo siyang natakot nang ibaba ni Ramil ang mga kamay niya sa maselang parte ng katawan nito. Pilit na nanlaban si Alona. Sir, ayoko po. Bitiwan niyo po ako. Pagtanggi ni Alona sa nanginginig na boses. Pigil ang lakas ng boses niya dahil ayaw niyang marinig siya ni Felicia na nasa baba lang. Arte mo naman, babayaran kita. Magkano ba ang gusto mo? Pabulong na wika ni Ramil. Kahit anong pakiusap ni Alona ay hindi pa rin siya pinakawalan ni Ramil. Hanggang sa nilagyan niya na ng matinding puwersa ang kanyang pagpupumiglas. Sa wakas ay nakawala na siya at agad niyang tinakbo ang pinto. Binuksan niya yon at kahit nakalabas na siya ng kwarto ni Ramil, ay nanginginig pa rin sa takot ang kanyang katawan. Sandali siyang huminto at pinakalma ang kanyang sarili. Ayaw niyang makita siya ng kanyang ninang habang tensyonado siya dahil sigurado siyang mag-uusisa ito. Maglalakad na sana si Alona pababa nang biglang bumungad sa kanya si Selena. May bitbit itong maliit na maleta. Naningkit ang mga mata ni Selena at lumapit ito sa kanya. Galing ka ba sa kwarto namin ng asawa ko? Mataas ang boses na tanong ni Selena. Opo, ma'am. Sagot ni Alona. Pinilit niyang gawing normal ang kanyang pagsasalita. Anong ginagawa mo sa kwarto namin? At bakit pawisan ka? Matalim ang tinig na tanong ni Selena. Ano po, nagdala lang po ako ng tsaa kay Sir Ramil. Humingi po kasi siya ng green tea pagdating niya. Mahinang paliwanag ni Alona habang hindi siya makatingin ng diretso kay Selena. Bumaba ka na, bilisan mo. Kailangan ko pa makausap ang asawa ko. Taboy ni Selena sa kanya. Bahagyang yumukod si Alona bago siya nagmamadaling bumaba ng hagdan. Sa sala ay nakita agad siya ni Feliciang nakaupo pa rin sa may sofa habang nanonood ng TV. Napakunot ang noo nito pagkakita sa kanya. Alona, ayos ka lang ba? Tanong ni Felicia na may bahid ng pag-aalala ang boses. Tumango si Alona at pilit nang umiti. Okay lang po ako, Ninang. Hindi na hinintay ni Alona ang sasabihin ni Felicia at dumiretso na siya sa may banyo malapit sa kusina. Pagkasara niya ng pinto ay doon niya tuluyang binitiwan ang lahat ng pinipigil niya kanina pa. Napaupo siya sa toilet bowl at saka pinakawalan ang mga luha niya. Tinakpan din niya ng mga kamay ang kanyang bibig upang walang makarinig ng kanyang paghikbi. Hindi niya alam kung ano ang posibleng nangyari kung hindi siya agad nakatakas mula sa silid ni Ramil. Ramdam niya ang panginginig at panlalamig ng kanyang katawan. Diyos ko, ano pong gagawin ko? Natatakot na bulong ni Alona sa sarili habang patuloy ang pagdaloy ng luha sa pisngi niya. Matapos kumalma ni Alona ay lumabas na siya ng banyo na parang walang nangyari. Dinig pa rin niya ang telebisyon sa may sala, kaya alam niyang nanonood pa rin ang kanyang ninang Felicia. Nagtungo na siya sa maid's room at humiga sa kanyang maliit na kama. Tumagilid siya at niyakap ang kanyang sarili. Pinilit niyang kalimutan ang nangyari at sinubukan niyang matulog na. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi nawala sa isip niya ang nangyari kanina. Biglang bumukas ang pinto.
Naramdaman ni Alona ang pagpasok ni Felicia. Akala niya ay hihiga na rin ito, pero umupo ito sa gilid ng kama niya at hinawakan ng balikat niya habang nakatalikod siya rito. Alona, ayos ka lang ba talaga? Tanong ni Felicia. Ayos lang po ako, Ninang. Tugon ni Alona nang hindi humaharap. Kanina kasi nung bumaba ka mula sa kwarto ni Sir Ramil parang takot na takot ka, Alona. Ano bang nangyari? Tanong pa ni Felicia. Alona, bilang ninang mo at matalik na kaibigan ng nanay mo, parang nanay mo na rin ako. Pwede kang magsabi sa akin ng totoo at lahat ng gumugulo sa isip mo. Mapagkakatiwalaan mo ko. Sinserong wika ni Felicia. Sa mga sandaling yun ay tuluyan ang bumigay si Alona. Bumangon siya at nang makita niya ang kanyang ninang ay kumawala ang kanyang mga luha. Napahikbi siya habang puno ng pag-aalala ang mukha ni Felicia. Bakit? Ano ba talaga ang nangyari? Naguguluhang tanong ni Felicia. Ninang, kanina po nung umakyat ako sa kwarto ni Sir Ramil, nagpamasahe po siya sa akin. Ayoko po sana pero pinilit po niya ako. Akala ko po sa likod lang siya magpapamasahe. Pero bigla po siyang tumihaya. Hinawakan po niya ang mga kamay ko at ang sabi niya, may parte daw po ng katawan niya na kailangan din ng masahe. Alam ko po kung anong gusto niyang gawin ko, kaya pinilit kong makatakas sa kanya. Tugon ni Alona sa nanginginig na boses. Napasinghap si Felicia at agad nitong niyakap si Alona ng mahigpit. Diyos ko, patawarin mo ko kung dinala kita rito kahit alam ko na ilang kasambahay na rin ang umalis dito dahil binabastos talaga ni Sir Ramil. Akala ko kasi ay nagbago na siya. Nangako siya noon kay Ma'am Selena na magtitino na siya pero hindi pa pala. Naiiyak na sambit ni Felicia. Patuloy sa pag-iyak si Alona habang nakayakap kay Felicia. Nang medyo kumalma na siya, ay saka siya bumitiw sa pagkakayakap. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko, Ninang. Pero kung magpapatuloy pa po si Sir Ramil sa ganyang ginagawa niya, aalis na lang po ako rito. Mas mabuti pa po sa baryo natin kasi walang nambabasto sa akin doon. Aniya sa mahinang tinig. Naiintindihan ko. Pero sa ngayon, iwasan mo na lang muna si Sir, ha? Tura ni Felicia at hinaplos nito ang pisngi niya. Tumango si Alona habang may takot pa rin sa kanyang puso. Naisip niya na rin na hindi siya maaaring basta-basta umalis doon, lalo na't may pinirmahan siyang kontrata. Kinabukasan, maaga pa lang ay abala na si Alona sa kusina upang tulungan si Felicia sa paghahanda ng almusal para sa mag-asawang sina Ramil at Selena. Nagluto si Felicia ng sinangag habang si Alona naman ay nagprito ng itlog, tosino at luncheon meat. Matapos yon ay inayos na nila sa malaking mesa ang mga plato, kubyertos at mga baso. Dumating ang mag-asawa ilang minuto bago mag-alas 8. Kapwa bagong paligo ang dalawa. Nakasuot si Selena ng isang puting silk robe habang si Ramil ay nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts. Nakasimangot ang dalawa at halata sa mukha ng mga ito na hindi naging maganda ang kanilang paggising. Pagkaupo ng mag-asawa ay nagsali ng kape si Alona para kay Selena. Maya-maya ay nagsimula ng kumain ng dalawa ng tahimik. Ngunit makalipas ang ilang minuto, ay binasag ni Ramil ang katahimikan. Akala ko ba sa kaibigan mo ikaw matutulog kagabi? Tanong ni Ramil habang nakatingin kay Selena. Nagbago na ang isip ko. Baka kasi may kalokohan ka na namang gawin habang wala ako. Katulad nung pakikipaglandian mo sa babae sa airport. Malamig na sagot ni Selena. Bahagyang natawa si Ramil. Pakikipaglandian talaga? Tinulungan ko lang yung babae na isara yung zipper ng maleta niya. Yun lang yun, Selena. Walang ibig sabihin yun. Masyado ka lang kasing paranoid. Napapailing na wika ni Ramil. Talaga? Charity institution ka ba at lahat na lang tinutulungan mo kahit mga babae sa airport? Tanong ni Selena at sarkastiko itong umiti.
Kahit ano namang paliwanag ko sa'yo, may mali pa rin sa paningin mo eh. Hindi ka ba talaga marunong magtiwala? Puro selos na lang ang pinapairal mo. Asik ni Ramil. Paano ako magtitiwala kung ilang beses mo na akong niloko? Lahat na lang ng babaeng lumalapit sa'yo, nilalandi mong barabas ka! Mabilis na tugon ni Selena. Hindi lahat ng babaeng nakakausap ko nilalandi ko, Selena. Friendly lang talaga ako. Hindi ka kasi friendly kaya hindi mo ko maintindihan. Mariing sabi ni Ramil. Huwag mo akong paikutin, Ramil. Mabuti sana kung hindi kita kilala. Matalim ang mga mata ni Selena habang nakatingin sa asawa nito. Habang painit ng painit ang pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa, ay nakatayo lang si Alona sa tabi ng mesa. Panay ang sulyap niya kay Felicia na tahimik lang din na para bang sanay na ito sa ganong eksena. Doon naisip ni Alona na hindi pala porket mayaman at maraming pera ay masaya na. Gaya na lang ni Selena at Ramil na sa kabila ng karangyaan ng buhay na meron ng mga ito, ay araw-araw na nag-aaway kahit sa harapan ng pagkain. Simula ng pagtangkaan si Alona ni Ramil ng hindi maganda, ay naging maingat na siya sa mga galaw niya. Sa tuwing nasa bahay ang kanyang among lalaki, ay pinipilit niyang umiwas na lang dito. Inaabala niya ang kanyang sarili sa ibang gawain upang hindi na siya nito mautusan. Ayos lang naman yun sa kanyang ninang Felicia dahil yun ang kanilang napagkasundo ang dalawa. Ngunit may mga pagkakataong hindi kayang takasan ni Alona ang mga utos ni Ramil. Sa tuwing lalapit pa lamang siya rito, ay nanginginig na siya sa takot dahil ang unang tumatakbo sa isip niya ay babastusin na naman siya nito. Ang buong akala ni Alona ay si Ramil lamang ang magiging problema niya. Ngunit isang hapon, habang naglalampaso siya ng sahig sa sala, ay biglang tumunog ang cellphone niya sa bulsa. Agad niya yung hinugot at napakunot ang noon niya nang malaman na tumatawag si Lolo Isko. Napangiti si Alona at walang pagdadalawang isip na sinagot niya ang tawag na yon. Hello, Lolo Isko? Masiglang bati ni Alona. Alona, ako ito, si Mang Abel. Sagot ng nasa kabilang linya. Natigilan sandali si Alona. Si Mang Abel ay ang kapitbahay nila na madalas nakakwentuhan ng kanyang Lolo Isko. Kumbaga ay matatawag na matalik na magkaibigan ng dalawa. Mang Abel, bakit po nasa inyong cellphone ni Lolo Isko? Nasaan po siya? Ang nagtatakang tanong ni Alona. Alam kong nakakabigla itong sasabihin ko. Alona, nasa ospital ngayon ang lolo mo. Isinugod namin siya dito ng asawa ko. Tugon ni Mang Abel. Ano? Bakit po? Ano pong nangyari kay Lolo? Bumilis ang tibok ng puso ni Alona. Napatayo siya mula sa pagkakaluhod sa sahig. Kanina lang bigla na lang sumakit ang dibdib niya tapos nawala ng malay. Buti na lang at nasa labas ang asawa ko kaya nakita niyang nawala ng malay si Lolo Isko habang nagpapatuka ng mga manok. Sagot ni Mang Abel. Nasaan po si Lolo? Pwede ko po ba siyang makausap? Nais lang mag-hysterical ni Alona ng sandaling yon, pero mas pinili pa rin niya ang huminahon. Sandali lang, nandito siya sa tabi ko. Ani Mang Abel. Ilang sandali lang ay narinig na ni Alona ang hinang-hinang tinig ng kanyang Lolo Isko. Apo, Alona, kumusta ka na dyan? Lolo, ano pong nangyari? Bakit po kayo na ospital? Umiiyak na si Alona habang pilit na nilalabanan ang pagkataranta. Wala ito, Apo. Sabi ng doktor mild stroke lang pero kailangan kong mamonitor ng ilang araw. Ang problema kasi, sa private hospital nila ako dinala dahil punuan na raw sa public. Malaki-laki ang kailangan nating bayaran. May lungkot na wika ni Lolo Isko. Napakagat ng labi si Alona. Magkano po ang kailangang bayaran? Tanong ni Alona. Mga 15,000 raw muna ang kailangan para makalabas ako. Kalahati pa lang yun na po. Gusto ko nga sanang lumipat sa public hospital pero hindi na ako pinayagan.
Alona, pasensya ka na kung nakadagdag pa ako sa problema mo. Tila nahihiyang sambit ng matandang lalaki. Napailing si Alona at mabilis niyang pinunasan ang kanyang luha. Huwag po kayo magsalita ng ganyan, Lolo. Ang mahalaga po, gumaling kayo. Ako na pong bahala. Gagawa po ako ng paraan. Huwag na po kayo mag-alala. Salamat, Apo. Pasensya ka na talaga. Nandito na pala ang doktor ko. Mamaya na lang tayo mag-usap, Apo. Pagpapaalam ni Lolo Isko sa kanya. Nang matapos ang tawag ay patuloy pa rin sa pagluha si Alona. Mahirap para sa kanya na may ganong nangyari sa lolo niya nang wala siya sa tabi nito. Ngunit alam niyang kailangan niyang makahanap ng pera na pambayad sa ospital. Kinagabihan, matapos ang hapunan at mga gawain ay tahimik na pumasok si Alona sa maid's room. Ngunit sa halip na mahiga, ay naupo siya sa gilid ng kama. Mabigat ang kanyang dibdib at para na siyang mababaliw sa kakaisip kung saan siya makakahanap ng 15,000 para sa pambayad sa ospital. Habang nakatingin siya sa kawalan ay pumasok ang ninang Felicia niya at napansin nito ang bigat na kanyang dinadala. Umupo ito sa tabi niya at hinaplos ang likod niya. Oh, Alona, bakit parang ang lungkot mo? May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Felicia. Ninang, hingi sana ako ng tulong. Tumingin si Alona kay Felicia. Na-ospital po kasi si Lolo Isko. Bigla raw po siyang nawalan ng malay tapos dinala siya ni Mang Abel sa private hospital kasi puno na sa public. Kailangan daw po ng 15,000 para makalabas siya. Tugtong ni Alona. Diyos ko, ayos lang pa siya ngayon? Tanong ni Felicia. Sa tingin ko po ay maayos na si Lolo kasi nakausap ko na po siya kanina. Kaso kailangan ko po ng 15,000 para makalabas siya. Baka po kasi mabaon kami sa utang kapag tumagal pa si Lolo sa ospital. Kaya kakapalan ko na po ang mukha ko. Baka po may pera po kayo na mapapahiram sa akin. Kahit magkano po, ako na pong bahala na gawa ng paraan ng kulang. Paliwanag ni Alona. Agad na tumayo si Felicia. Binuksan nito ang cabinet at mula roon ay kinuha nito ang pitaka nito. Bumalik ito sa tabi ni Alona. Mula sa pitaka ay humugot ito ng pera at inabot yon sa kanya. Pasensya ka na. 3,000 lang ang kaya kong maibigay ngayon. Yan na lang kasi ang perang natira sa sahod ko nung huli. Sabi ni Felicia habang marahang isinisiksik sa kamay ni Alona ang pera. Salamat po, Ninang. Malaking bagay na po ito. Ani Alona at pilit siyang ngumiti. Alona, kung gusto mo ay subukan kong lumapit kay Ma'am Selina. Baka payagan kanyang bumali ng sahod mo. Ipaliwanag mo na lang na nasa ospital ang lolo mo. Siguro naman pababalihin kanya kasi emergency naman yon. Suwestyon ang ninang ni Alona. Napaisip si Alona. Hindi pa niya talaga naisip na lumapit kay Selina para bumali dahil natatakot siya dito. Madalas kasing hindi maganda ang mood nito dahil sa pambababae ni Ramil at baka mapagbalingan pa siya nito ng galit. Sa totoo lang po, Ninang, natatakot po ako kay Mami. Tugon ni Alona. Huwag kang matakot sa kanya. Basta ipaliwanag mo lang ng maayos kung bakit kailangan mo mag-advance ng sahod mo. Subukan mo lang. Malay mo naman pagbigyan ka niya. Ani Felicia. Tumango si Alona at pilit na pinatatag ang sarili. Sige po, bukas kakausapin ko si Ma'am Selina. Lalakasan ko na lang po ang loob ko para kay Lolo Isko. Ngumiti sa kanya si Felicia at binigyan siya nito ng yakap. Para kay Alona ay napakalaking bagay na nasa tabi niya ang kanyang ninang. Ito ang palaging nagpapalakas ng loob niya sa tuwing bagsak na siya. Kaya kahit paano'y masasabi niyang mapalad pa rin siya na kasama niya ito sa bahay kung saan siya nagtatrabaho. Isang umaga, maglilinis sana si Alona sa pool area nang makita niyang naroon si Selina. Nakasuot ito ng one-piece swimsuit na kulay puti
at kalmadong lumalangoy sa pool. Sandaling napahinto si Alona at pinanood si Selena. Napansin niya na parang maganda ang mood nito ng umagang yon. Maya-maya ay umahon na si Selena sa pool. Pagkakita nito kay Alona ay sumenyas ito sa kanya. Alona, ikuha mo nga ako ng fresh orange juice sa kusina. Yung malamig ha? Utos ni Selena habang kinukuha nito ang puting tuwalya. Opo, ma'am. Mabilis na tugon ni Alona. Agad siyang nagtungo sa kusina at kinuha ang ilang piraso ng orange mula sa ref. Habang isa-isa niyang pinipiga ang mga yon gamit ang manual juicer, ay pumasok si Felicia dala ang basket ng mga tuyong damit. Ay, nariyan ka pala. Nakausap mo na ba si Ma'am Selena? Tanong ni Felicia sa kanya. Umiling si Alona habang patuloy sa pagpiga ng prutas. Hindi pa po, Ninang. Pero nasa pool po si Ma'am ngayon at mukhang maganda ang mood niya. Kaya po inisip ko na pagkatapos kong ibigay itong juice, kakausapin ko na siya. Susubukan ko pong bumali. Sagot ni Alona. Maganda nga yan. Pag maganda ang gising ni Ma'am, mas madali siyang kausap. Basta ipaliwanag mo lang na maayos, ha? Tura ni Felicia. Matapos mapuno ang isang baso ng orange juice, ay nilagyan niya yon ng ilang pirasong yelo. Agad na siyang naglakad pabalik sa pool area. Pagdating niya roon ay naabutan niyang nakahiga na si Selena sa isang lounge chair. Ma'am, eto na po ang juice niyo. Magalang na wika ni Alona habang inilalapag ang baso sa maliit na mesang nasa tabi ng lounge chair. Hindi muna umalis si Alona sa gilid ni Selena kaya napatingin ito sa kanya. Ano bang ginagawa mo dyan? Umalis ka na at wala na akong iuutos sa'yo. Pagtataboy ni Selena. Tumikhim muna si Alona at pilit niyang inalis ang kaba sa kanyang dibdib. Alam niyo po, Ma'am Selena, ang ganda-ganda niyo po ngayon. Ang fresh niyo pong tignan habang lumalangoy kayo kanina. Saka bagay na bagay po sa inyo yung swimsuit niyo. Sobrang sexy niyo po pala. Pambobola ni Alona sa kanyang amo. Thanks. Alam ko namang sexy ako. Buti at napansin mo. Ani Selena sabay tawa ng mahina. Ma'am, may gusto po sana akong sabihin. Kung pwede po sana, makabali ako sa inyo kahit yung 2 buwang sahod ko. Nahihiyang wika ni Alona. Napalingon si Selena sa kanya. At bakit ka naman babali? At 2 buwan na sahod mo pa talaga? Nakataas ang kilay na tanong ni Selena. Na-ospital po kasi ang lolo isko ko. Wala po kaming ipon at sa private hospital po siya nadala. Kailangan pong makabayad ng kalahati para mailabas siya. Hindi ko na po alam kung saan ako kukuha ng pera kaya sana po matulungan niyo ko. Matapat na tugon ni Alona. Umasa siyang maiintindihan siya ni Selena at ibibigay nito ang pakiusap niya rito. Umiling si Selena. Hindi na ako nagpapabali, Alona. May trauma na ako sa ganyan. Bumabali tapos bigla na lang aalis. Ilang beses nang ginawa sa akin ng mga dati kong katulong yan. Hindi na yan uubra sa akin. Mataray na sambit nito. Hindi ko po yun gagawin, Ma'am Selena. Pangako. Mariing tugon ni Alona. Paano ko naman malalaman na nagsasabi ka ng totoo? Tanong ni Selena. Namuuna ang luha sa gilid ng mga mata ni Alona. Ma'am, kailangan ko lang po talaga ng tulong niyo ngayon. Para ito sa lolo ko. Hindi po ako katulad ng mga dati niyong kasambahay. Hindi po ako aalis dito kapag pinabali niyo ako kasi kailangan ko po ang trabaho ko rito sa bahay niyo. Paliwanag ni Alona. Now I know kung bakit binobola-bola mo ako kanina. Kasi may kailangan ka pala. Pwes, hindi ako utu-uto. Umalis ka na nga rito at gawin mo ang dapat mong gawin sa loob ng bahay. Taboy sa kanya ni Selena sabay inom ng orange juice. Parang sinuntok sa sikmura si Alona sa sinabi ni Selena. Ganun na lang ang pagpigil niya sa kanyang mga luha. Wala na siyang nagawa kundi ang maglakad pabalik sa loob ng bahay. Nakayuko siya at bagsak ang kanyang mga balikat. Habang papasok sa bahay ay hindi sinasadyang nabangga ni Alona si Ramil.
Agad siyang humingi dito ng pasensya. Nang magtagpo ang mga mata nila ay ngumisi si Ramil na nagdulot ng kilabot kay Alona. Mabilis na iniwas ni Alona ang tingin at naglakad na siya patungo sa kusina kung saan nakita niyang naroon pa rin si Felicia. Agad siyang sinalubong ni Felicia habang may ngiti ito sa labi. Oh, anong sabi ni Ma'am Selena? Pinabalik ka ba? Excited nitong tanong. Umupo si Alona. Hindi po niya ako pinabalik kasi baka raw po umalis ako kapag nakuha ko na yung pera. Nagpaliwanag po ako sa kanya pero ayaw niya po talaga eh. Ninang, ano na po ang gagawin ko? Saan po ako kukuha ng perang pambayad sa ospital? Pakiramdam ni Alona ay unti-unti na siyang nawawala ng pag-asa ng sandaling yon. Napabuntong hininga si Felicia sa kahinagod ang likod ni Alona. Akala ko pa naman ay tutulungan ka ni Ma'am Selena. Pero huwag kang mag-alala. May awa ang Diyos. Tutulungan kita. Maghahanap tayo ng paraan para makalikom ka ng pera, ha? Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Kahit mabigat ang kalooban ay nagawa pa rin ngumiti ni Alona sa sinabing yon ng kanyang ninang Felicia. Sa maghapon na lumipas, ay tila wala si Alona sa kanyang sarili. Kahit na patuloy siya sa mga gawaing bahay ay iniisip niya pa rin kung paano nga ba niya mailalabas ang lolo isko niya sa ospital sa lalong madaling panahon. Wala rin naman siyang ibang taong malapitan bukod kay Felicia. Isa pa, nahihiya na rin siya sa kanyang ninang dahil hindi naman dapat nito yung problema pero pinoproblema na rin ito. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Alona ay bigla siyang nagising. Naramdaman niya ang kaba na bumalot sa kanyang dibdib sa dahilan na hindi niya alam. Bukod doon ay nakaramdam din siya na kailangan niyang gumamit ng banyo kaya bumaba siya ng kama at tahimik na lumabas ng maid's room upang hindi niya magising si Feliciang natutulog. Nagtungo siya sa banyo na malapit sa kusina. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na rin doon si Alona. Nagulat siya nang mapansing nakabukas na ang ilaw sa kusina. Nakita niya si Ramil na tila may kinukuha sa loob ng refrigerator. Tila naramdaman ni Ramil ang presensya ni Alona kaya lumingon nito. Natigilan si Alona at ang nasa isip niya ay kailangan niya nang makabalik agad sa maid's room. Inisip na lang niyang hindi niya nakita si Ramil at malalaki ang hakbang na naglakad siya patungo sa kanilang kwarto. Ngunit hinabol siya ni Ramil at bago siya makarating sa pintuan ng kanilang silid ay naabutan na siya nito. Mahigpit siyang hinawakan ni Ramil sa kanyang braso. Natatakot man ay humarap pa rin si Alona kay Ramil. Sir, bitawan niyo po ako. Pabulong na pakiusap dito ni Alona. Ano ka ba? Wala akong gagawing masama sa'yo. Sorry kung natakot kita. Alam kong hindi ka na komportable tuwing lumalapit ako sa'yo. Kaya gusto ko sanang humingi ng sorry sa'yo, Alona. Mahinang sabi ni Ramil at binitiwan na siya nito. Hindi nagsalita si Alona. Nakatitig siya sa mga mata ni Ramil at inaalam niya kung totoo ba ang sinasabi nito. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Ramil. Alam kong mali ang nagawa ko sa'yo nung nagpamasaya ako sa'yo. Aaminin ko na nadala lang ako ng pagod at gusto ko lang talagang marelax ng time na yon. Sorry talaga, Alona. May lungkot na nabanaag si Alona sa mukha ni Ramil, kaya kahit paano'y naramdaman niya na sinsirito sa mga sinasabi nito sa kanya. Ngunit hindi pa rin nakapagsalita si Alona dahil hindi niya alam kung ano ang dapat niyang itugon. Narinig ko pala ang pag-uusap niyo ni Selena kanina sa may pool. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Bumabali ka kasi para makalabas na ng ospital ang lolo mo? Tanong ni Ramil. Napayuko si Alona saka tumango. Opo, pero hindi po ako pinabali ni Ma'am Selena. Naiintindihan ko naman po ang dahilan niya. Tutulungan naman po ako ni Ninang Felicia. Maghahanap daw po kami ng paraan. Tugon ni Alona. Alam mo, sa tingin ko, malabo kang matulungan ni Felicia. Sure ako na mangungutang lang din yun sa mga kakilala. At sigurado ko na patong-patong ang tubo nun.
Kung ganun ang gagawin niya para makatulong sa'yo, naku, mababaon ka lang sa utang. Umiiling na pahayag ni Ramil. Baka naman po may iba pa siyang paraan. Tugon ni Alona. Magkano ba ang kailangan mo para makalabas ng ospital ang lolo mo? Diretsyong tanong ni Ramil. Nagtaka si Alona sa biglaang pagkakaroon ng interes ni Ramil na malaman ang problema niya. Ngunit dahil naramdaman niya na sincere ito, ay sinagot na lamang niya ang tanong nito. Kailangan daw po na kahit kalahati muna ng bill sa ospital ang mabayaran namin para mailabas si Lolo sa ospital. 15,000 pesos po kasi ang kalahati ng bill ni Lolo. Kung ganun, 30,000 pesos pala ang bill nyo lahat-lahat. Yun ang kabuuan ng perang kailangan mo para wala ka ng problemahin pa. Tumatangong saad ni Ramil. Napatingin si Alona kay Ramil at bahagyang kumunot ang kanyang noo. Hindi niya kasi alam kung saan patungo ang usapang yon at ramdam niya na may iba pang naisabihin sa kanya si Ramil, ngunit hindi lang siya nito madiretso. Matagal na hindi nagsalita si Ramil, kaya naisip ni Alonang baka wala na itong sasabihin. Papasok na po ako ng kwarto, sir. Kailangan ko na pong matulog kasi marami pa po kaming gagawin ni Ninang bukas ng umaga. Pagpapaalam ni Alona. Sandali lang, Alona. Ganito na lang. Bibigyan kita ng kailangan mong 30,000 pesos. Pabulong na wika ni Ramil. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Alona. Ibig niyo pong sabihin, kayo po ang magpapabali sa akin? Tanong niya. Umiling si Ramil. Hindi yun bale. Tulong ko na yun sa'yo at hindi mo na rin yun kailangan bayaran dahil hindi yun utang. Talagang bigay ko yun sa'yo, Alona. Nakangiting sabi ni Ramil. May dudang bumalot sa dibdib ni Alona sa labis na kabaitan sa kanya ni Ramil ng sandaling yun. Pasensya na po pero hindi ko po yun matatanggap. Alam ko po na may hihingin kayong kapalit ng pera nyo. Mariing tanggi ni Alona. Wala, Alona. Wala akong hihinging kapalit. Bukal nga sabi sa puso ko ang pagtulong kong ito sa'yo. Gusto ko rin bumawi sa'yo kasi binastos kita noon. Hayaan mo na sa ganitong paraan man lang makabawi ako sa'yo kahit paano. Please, Alona. Tanggapin mo na lang ang tulong ko. Ani Ramil habang diretso itong nakatingin sa mata ni Alona. Umurong ang dila ni Alona. Litong-lito na siya ng sandaling yun kung dapat ba siyang maniwala kay Ramil o hindi. Hindi pa rin gumagalaw si Alona. Nanatili siyang tahimik. Para bang gusto niyang maniwala. Pero may bahagi ng kanyang puso ang nagsasabing hindi ganun kadali ang lahat. Kaya lang, hindi ko pwedeng iabot sa iyo ang pera kasi alam mo na, baka makita pa tayo ng asawa ko. Ganito na lang. Iiwan ko yung 30,000 pesos sa drawer sa tabi ng kama namin. Kunin mo na lang bukas ng umaga pagkaalis namin ni Selena. Tapos, ipadala mo na agad sa lolo mo para wala ka ng problema. Ani Ramil sabay tapik sa balikat ni Alona. Matapos yun ay tumalikod na si Ramil at nagtungo na ito sa kwarto nito sa ikalawang palapag ng bahay. Naiwan si Alonang nag-iisip kung dapat pa niyang pagkatiwalaan si Ramil. Ngunit kung tatanggapin naman niya ang tulong nito, ay wala na siyang magiging problema dahil mababayaran niya na ang kabuuang bill nila sa ospital. Maagang nagising si Alona ng sumunod na araw at hindi niya maalis ang bigat na nasa kanyang dibdib dahil sa mga sinabi sa kanya ni Ramil nung nakaraang gabi. Habang inihahanda nila ng kanyang ninang ang almusal ni Selena at Ramil, ay lihim siyang sumusulyap sa dalawa. Patuloy niyang iniisip kung dapat ba niyang tanggapin ang tulong na inaalok sa kanya ni Ramil. Matapos ay umalis na ang mag-asawa dahil naisipan ni Selinang mag-overnight sa isang beach resort. Nang makaalis na ang mag-asawa, inumpisahan na ni Alona at Felicia ang mga dapat nilang gawin sa araw na yon. Inuna na nila ang paglalaba ng mga damit. Habang abala sila ng kanyang ninang Felicia sa pagsasalang ng mga damit sa washing machine sa laundry area na nasa likod ng bahay, ay hindi na nakatiis pa si Alona at nagpasya na siyang kunin ang perang inaalok ni Ramil sa kanya. Napagtanto niya na wala na siyang mapagpipilian kundi tanggapin yun dahil yun na ang pinakamabilis na paraan upang mailabas na niya sa ospital ang kanyang lolo Isko.
Ninang, aakyat lang po ako saglit sa kwarto ni na Mama at Sir. I-check ko kung may mga damit pa sa kwarto nila na kailangan pang labhan. Pagpapaalam ni Alona. Sige, tignan mo at baka may nakalimutan ako. Magagalit na naman yun si Ma'am Selena. Buti at naisip mo yan. Ani Felicia. Tumango si Alona at nagtungo na siya sa second floor ng bahay. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto ng mag-asawa, ay huminga muna siya ng malalim bago tuluyang pumasok. Agad na nakita niya ang drawer na sinabi ni Ramil. Nanlalamig ang katawan na nilapitan yun ni Alona at marahan niya yung binuksan. Isang puting sobre ang agad na umagaw sa kanyang pansin. Kinuha ni Alona ang sobre at binuksan yun. Napasinghap siya nang tumambad sa kanya ang tig-1,000 pisong pera na papel. Binilang niya yon at nang malaman niyang eksaktong 30,000 pesos yon, ay nasiguro niyang yun na ang perang iniwan sa kanya ni Ramil. Napalinga si Alona sa paligid sa kanya ipinasok ang sobre sa bulsa ng kanyang palda. Muli niyang isinara ang drawer at saka siya tahimik na lumabas ng silid na yon. Bago bumalik si Alona sa laundry area, ay siniguro niyang kalmado na siya bago siya humarap sa kanyang ninang Felicia. Pagdating niya roon ay abala pa rin si Felicia sa paghihiwalay ng mga puting damit sa mga dekolor. Alona, nakabalik ka na pala. May nakita ka pa bang dapat laban sa kwarto ni na Mama at Sir? Tanong ni Felicia pagkakita nito sa kanya. Wala na po, Ninang. Ninang, lalabas lang po ako sandali. Bibili lang ako ng sanitary napkin. Wala na po akong stock eh. Pagpapaalam ni Alona. Saglit na tumingin si Felicia sa kanya at tumango. Sige, pero bilisan mo lang ha. Marami pa tayong gagawin. Anito. Opo. Sabi ni Alona. Matapos yun ay lumabas na si Alona ng bahay. Mainit ang sikat ng araw pero hindi niya yun ininda. Naglakad siya palabas ng subdivision at mula roon ay sumakay siya ng tricycle para magtungo sa isang remittance center. Kumuha siya ng form at isinulat niya roon ang pangalan ng padadalhan, address at halaga ng ipapadala niya. Inilabas niya ang sobre at kinuha ang pera. Inabot niya yon sa teller. Bagaman at kinakabahan, ay masaya si Alona dahil alam niyang sa pamamagitan nun ay makakalabas na sa ospital ang kanyang lolo Isko. Matapos ang transaksyon ay kinuha na ni Alona ang resibo at umalis na siya ng remittance center. Habang nag-aabang ng masasakyan na tricycle, ay inilabas niya ang kanyang cellphone. Tinawagan niya si Lolo Isko na agad naman itong sinagot. Hello, Lolo? Mahina ngunit masaya ang tinig ni Alona. Alona, apo, napatawag ka. Sagot ng matanda sa kabilang linya. Lolo, nakapagpadala na po ako ng pambayad sa ospital. Bayaran niyo na po ang lahat ng kailangang bayaran. Ipakuha niyo na lang po kay Mang Abel at magpadala na lang po kayo sa kanya ng authorization letter para maklaim niya. Tugon ni Alona habang pinipigilan ng luha. Totoo ba yan, Alona? Ibig sabihin ay makakalabas na ako dito sa ospital. Pero paano at saan ka kumuha ng ganong kalaking pera? May pagtatakang tanong ng matanda. May isang mabuting puso po na tumulong sa atin. Pero wag niyo na pong isipin yon. Ang importante po, makakalabas na po kayo. Masayang sambit ni Alona. Kung sino man ang taong tumulong sa iyo sana pagpalain pa siya ng Diyos. Masaya ring sabi ni Lolo Isko. Nang may nakita ng tricycle si Alona, ay nagpaalam na siya sa lolo niya. Pinara niya ang tricycle at sumakay siya ron nang huminto yun sa kanyang harapan. Habang pauwi na ay napangiti si Alona nang naalala niya ang sinabi ni Ramil kagabi. Napagtanto niya na totoo pala ang paghingi nito ng tawad sa kanya. Pero naisip niyang babayaran niya pa rin ang perang ibinigay nito sa kanya. Naniniwala siyang walang dahilan si Ramil para bigyan siya nito ng ganong kalaking halaga, kaya nararapat lamang na ibalik niya ang perang yun dito. Kinabukasan ng umaga, habang abala sina Alona at Felicia sa paglilinis sa sala,
ay dumating na sina Selena at Ramil. Mabilis silang lumabas at nang bumaba ang dalawa sa sasakyan ay kinuha nila ang mga gamit na mga ito roon. Tahimik nilang inakyat sa kwarto ang mga gamit na mag-asawa. Pagpasok sa master's bedroom ay ibinaba ni Alona ang mga dala niya sa tabi ng kama. Maya-maya ay pumasok na rin doon sina Selena at Ramil. Ma'am, may kailangan pa po ba kayo? Tanong ni Felicia. Gusto ko lang ng tulog. Ayoko nang maiistorbo. Malinaw? Tura ni Selena. Bahagyang yumukod sina Alona at Felicia bago sila lumabas ng kwarto. Bumalik sila sa sala upang ipagpatuloy ang kanilang ginagawa doon. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas ay bigla nilang narinig ang malakas na sigaw ni Selena mula sa silid ng mga ito. Felicia! Alona! Halika kayo rito! Kayo na! Galit na sigaw ni Selena. Nagkatinginan ang dalawa. Kita sa mukha ni Felicia ang gulat at pagkataranta. Bakit kaya? Mahinang tanong ni Felicia. Hindi ko rin alam, Ninang. Pero mas mabuti pa na pumunta na tayo at baka mas lalo pang magalit si Ma'am. Matapos yung sabihin ni Alona, ay sabay na silang bumalik ni Felicia sa kwarto ng kanilang mga amo. Nang makapasok na sila roon ay bumungad sa kanila ang galit na si Selena. Alam nyo kung anong ayaw na ayaw ko? Yung malikot ang kamay! Sigaw ni Selena habang galit na galit. Ma'am, ano po bang ibig niyong sabihin? Naguguluhang tanong ni Felicia. Lumapit si Selena sa kanila at itinuro nito ang drawer na nasa tabi ng kama. May 30,000 pesos ang drawer na yon bago kami umalis. Ngayon wala na. Sino sa inyong dalawa ang kumuha ng pera ko? Mataas ang boses na tanong ni Selena. Ma'am, hindi ako ang kumuha ng pera niyo dyan. Matagal na po ako sa inyo at kahit minsan hindi ako nagnakaw sa inyo. Tugon ni Felicia. Si Alona naman ay hindi makapagsalita. Alam niyang siya ang kumuha ng pera, pero kinuha niya ang perang naroon dahil si Ramil ang nagsabi sa kanya. Nang makita niya si Ramil na nakatayo sa likod ni Selena, ay napansin niyang bahagya itong nakangisi, na para bang masaya ito sa nangyayari. Ikaw, Alona, bakit hindi ka nagsasalita dyan? Ikaw ba ang kumuha ng pera ko? Galit na tanong ni Selena. Alam ko na isa sa inyo ang kumuha ng pera ko, o baka nga magkasabwat pa kayong dalawa. Kung ayaw nyo pa rin umamin, edi titignan ko na lang ang CCTV footage sa kwartong ito. Mariin na wika ni Selena sabay labas ng cellphone nito para i-check doon ang footage na nakuha ng CCTV habang wala ito roon. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Alona. Dahan-dahan siyang napatingin sa isang sulok ng kwarto at nakita niya na meron nga doong CCTV camera. Noon lang niya yun nakita. Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod at pakiramdam niya ay mawawalan na siya ng ulirat sa labis na kaba. Binuksan na ni Selena ang app ng CCTV viewer sa cellphone nito at alam ni Alonang sa pagkakataon na yun ay wala na siyang magagawa kundi ang umamin at sabihin ang totoo. Ako po ang kumuha ng pera niyo, Ma'am Selena. Pag-amin ni Alona at hindi niya na napigilan ang mapaiyak. Gigil na lumapit si Selena kay Alona at isang malakas na sampal ang pinadapo nito sa kanyang kaliwang pisngi. Sa lakas ng sampal ay nabuwal si Alona sa sahig. Walang hiya ka? Magnanakaw ka! Sigaw ni Selena habang nanginginig sa galit. Agad namang lumapit si Felicia at niyakap si Alona. Ma'am, sigurado po ako na may dahilan si Alona kung bakit niya yung nagawa. Hindi po siya masamang tao. Umiiyak na wika ni Felicia. Anak-anakan ko na yan. Hindi po siya masamang bata. Hindi masama? Anong tawag mo sa isang magnanakaw? Anghel? Singhal ni Selena. Si Sir Ramil po nagsabi sa akin na kunin ang pera na nasa drawer. Ang sabi niya, tulong niya po yun sa akin para mailabas ko na ang lolo ko sa ospital. Pagsisiwalat ni Alona sa katotohanan. Hoy, huwag ka sinungaling ha. Bakit naman kita bibigyan ng pera? Saka hindi ko nga alam na nasa ospital ang lolo mo. Selena,
Huwag kang maniwala sa sinasabi ng babaeng yan. Sinungaling yan! Pagsisinungaling ni Ramil habang dinuduro si Alona. Ikaw ang sinungaling! Ikaw ang nagsabi sa akin na kunin ko ang pera! Sigaw ni Alona. Tumayo na siya kahit bahagyang nangihina pa rin ang kanyang mga tuhod. Ilabas mo ang pera ngayon din kung ayaw mong ipapulis kita! Banta ni Selena. Naipadala ko na po ang pera sa lolo ko, pero babayaran ko na lang po yun sa inyo. Ani Alona. Tumawa si Selena ng malakas. Hindi mo na kailangan bayaran yon, Alona. Dahil sisiguruhin kong mabubulok ka sa kulungan. Matapos yon ay mabilis na lumabas si Selena ng kwarto. Sinundan ni Felicia si Selena upang pakiusapan ito. Naiwan sa loob ng kwarto sina Alona at Ramil. Ngumisi si Ramil kay Alona na para bang masayang-masaya ito sa nangyari. Dapat lang sa iyan, Alona. Ganti ko yan kasi hindi mo ko pinagbigyan. Ganyan ang mga nangyayari sa mga babaeng maarte na gaya mo. Pabulong na wika ni Ramil. Lumabas na rin si Ramil ng kwarto. Patuloy si Alona sa pag-iyak at hindi siya makapaniwalang nagawa siyang linlangin ni Ramil at nailagay siya nito sa isang sitwasyong hindi niya alam kung paano niya matatakasan. Nang maiwan mag-isa si Alona sa master's bedroom, ay natakot siya dahil alam niyang sa sandaling yon ay tumatawag na si Selena ng pulis para huliin siya. Hindi ako papayag na makulong sa kasalanang hindi ko ginawa. Kung kinakailangang tumakas ako, itatakas ako. Bulong ni Alona sa sarili habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay. Luminga si Alona at nakita niyang balkonahe. Pumunta siya roon at sumilip sa ibaba. Sakto na merong nakasandal na hagdan doon. Hindi na siya nagdalawang isip. Mabilis ngunit maingat siyang bumaba gamit ang hagdan. Pinilit niyang wag gumawa ng ingay upang walang makapansin sa kanyang pagtakas. Pagkababa ni Alona, luminga muna siya sa paligid upang masigurong walang nakakakita sa kanya. Saka siya tumakbo palapit sa nakabukas na gate. Nang makalabas na siya ng bakuran ni Selena, ay mabilis siyang tumakbo. Walang ibang nasa isip niya kundi ang makalayo sa lugar na yon. Hindi ako kriminal. Hindi ako magnanakaw. Paulit-ulit na bulong ni Alona habang patuloy na tumatakbo. Makalipas ang mahabang oras ng paglalakad, ay nakarating si Alona sa magulong lansangan. Wala siyang dala kundi ang kanyang cellphone. Kumakalam na ang sikmura niya dahil sa gutom at medyo nahihilo na siya. Nang oras na yun ay papalubog na ang araw. Wala pa ring alam si Alona kung saan siya pupunta dahil wala siyang kakilalang iba sa Maynila bukod sa kanyang ninang Felicia at sa mag-asawang sina Selena at Ramil. Habang naglalakad ay napahinto si Alona sa isang malaking tindahan ng mga instrumentong pangmusika. Mula sa glass wall ng tindahan ay nakita niyang isang napakagandang grand piano na kulay itim sa gitna ng showroom. Sa dami ng musical instruments na naroon ay tila yun lamang ang kanyang nakita. Parang may humatak sa kanya na pumasok sa loob. Kaya hindi niya napinigilan ang kanyang sarili at pumasok na siya agad sa loob ng tindahan. Marahang naglakad si Alona palapit sa piano. Nang makalapit na siya sa piano ay pinagmasdan niya yon. Bigla niyang naalala ang kanyang ina na nakangiti habang tinuturuan siyang tugtugin ang paborito nitong pyesa. Umupo si Alona sa harapan ng piano. Binuksan niya ang takip at hinaplos niya ang mga tiklado. Pumikit siya at sinimulan niyang tugtugin ang nag-iisang pyesang memoryado niya dahil ang pyesang yon ang itinuro sa kanya ng namayapa niyang ina. Para kay Alona, ang bawat nota ay tila boses ng kanyang ina. Naramdaman niyang tila nasa tabi niya lang ito at masayang pinanonood ang kanyang pagtugtog. Hindi man alam ni Alona kung bakit sunod-sunod ang nangyayaring pagsubok sa kanya, ay alam niyang kailangan niyang manatiling matatag. Gaya ng payo ni Lolo Isko sa kanya, ay kailangan niyang maniwalang lahat ng nangyayari sa buhay niya ay may dahilan. Napahinto sa pagtugtog si Alona nang makarinig siya ng pagpalakpak. Sa pagbukas ng kanyang mata,
ay nakita niyang isang lalaking nakatayo ilang metro mula sa kanya. Nakangiti ito habang pumapalakpak. Maya-maya ay lumapit ang lalaki kay Alona. Wow, ang galing mong tumugtog ng piano. Ang linis at may puso. Puno ng paghangang wika ng lalaki. Maraming salamat po, sir. Kayo po bang may-ari ng tindahan na ito? Pasensya na po kung tumugtog ako ng instrumento nyo rito. Paghingi ng paumanhin ni Alona. Nako, hindi ako ang owner nito. Napadaan lang ako tapos nakita kita nagpapiano. Ako nga pala si Teo. Isa akong event organizer para sa mga private parties, mga gathering ng mayayaman, at minsan weddings na rin. Inilahad ni Teo ang kamay nito. Nag-alangan si Alona habang kinakamayan si Teo. Ako po si Alona. Pagpapakilala niya. Alona, gusto mo ba ng ekstrang mapagkakakitaan? Legal to, promise. Ani Teo sabay ngiti. Kasi ganito yan. May event ako mamaya sa isang hotel para sa mga business owners. Dapat may tutugtog ng piano doon pero last minute nag-back out yung nakuha kong pianist. Baka pwedeng ikaw na lang. Ikaw na lang ang pumalit sa kanya. Na-stress na kasi ako sa paghahanap ng kapalit niya eh. Please, Alona, pumayag ka na. Dugtong ni Teo. Nabigla si Alona. Ako po, hindi po ako professional na pianist. Isa lang po talaga ang piyesang alam ko. Sambit niya. Okay lang yon. Marunong ka bang bumasa ng sheet music? Tanong ni Teo. Marunong naman po. Sagot ni Alona. Oh, yun naman pala eh. May prepared pieces ka ng tutugtugin mamayang gabi na hindi naman mahirap. Ako na rin ang bahala sa susuotin mo. At meron ka ring makeup artist at mag-aayos sa buhok mo. Free dinner na rin yon. Saglit lang naman yung event, mga 2 oras lang. Nakangiting saad ni Teo. Mukhang maganda nga po pero magkano pong ibabayad nyo sa akin kung sakaling tanggapin ko po ang offer nyo? Nahihiyang tanong ni Alona. 10,000 pesos. Bayad agad pagkatapos ng event. Kaliwaan, kumbaga. Tugon ni Teo. Napalunok si Alona. Hindi siya makapaniwalang maaari siyang kumita ng 10,000 piso sa loob lang ng isang gabi. Maaari niya nang gamitin yun na pamasahe pabalik sa baryo nila at panimula na rin ang kahit maliit lang na negosyo. Maya-maya ay tumango si Alona. Sige, Sir Teo. Payag na po ako na tumugtog mamaya sa event nyo. Ngumiti si Teo at iniabot sa kanya ang isang business card. Thank you, Alona ha. Dito ang venue at eto ang oras. Huwag ka malilate ha. Hanapin mo lang ako sa receptionist at kilala naman ako doon. Paliwanag ni Teo. Sige po, maraming salamat po. Pagpapasalamat ni Alona. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo kasi sinave mo ako sa kahihiyan. See you later, Alona. Bye. Pagpapaalam ni Teo sa kanya. Matapos lumabas ni Teo ng tindahan na yon ay napangiti si Alona. Hindi siya makapaniwalang magagamit niya para kumita ng pera ang piyesang itinuro sa kanya ng nanay niya. Naramdaman niyang mabait pa rin sa kanya ang Diyos dahil alam niyang gumawa talaga ang Panginoon ng paraan upang magkaroon siya ng perang magagamit niya upang tuluyan na siyang makalayo kina Selena at Ramil. Kinagabihan ay nagtungo si Alona sa Marangyang Hotel kung saan siya tutugtog ng piano. Pagpasok niya sa lobby ay agad niyang hinanap sa receptionist si Teo. May tinawagan ng receptionist at maya-maya ay dumating na si Teo at dinala siya sa dressing room. Doon ay inayusan siya ng isang makeup artist. May stylist din sa buhok niya. Isang simple ngunit napakagandang white gown ang ipinasuot sa kanya ni Teo. Nang matapos ayusan si Alona, ay dinala na siya nito sa venue hall kung saan ginaganap ang event na isang pagbibigay pala ng parangal sa mahuhusay na business owner sa bansa. Pagdating doon ay labis na namangha si Alona sa napakalawak na silid na punong-puno ng mga taong nakasuot ng mamahaling mga damit at gown. Dinala siya ni Teo sa isang maliit na entablado sa gilid ng silid kung saan naroon ang isang grand piano. Maingat siyang umupo at inilagay ang mga sheet music sa harap.
Hindi nagtagal ay inumpisahan na ni Alona ang pagtugtog. Isa-isa niyang sinimula ng pagtugtog ng mga piyesang naroon. Habang tumatagal, napansin ni Alonang unti-unti niyang nakukuha ang atensyon ng mga taong naroon. Nakita niyang may mga nanonood na sa kanya at tila nasisiyahan sa kanyang ginagawa. At dahil doon ay nakalimutan na ni Alona ang takot at kaba na kanina pa niya nararamdaman. Kada piyesang natatapos ni Alona ay nakakakuha siya ng palakpakan sa mayayamang taong naroon. Tila gulantang na gulantang ang mga ito sa husay na taglay niya sa pagtugtog ng piano. Kulang na lang ay maiyak siya sa labis na kasiyahan dahil hindi niya inasahang ganun kainit ang magiging pagtanggap ng mga tao sa unang beses na pagtatanghal niya bilang isang pianista. Hindi na malaya ni Alona ang paglipas ng oras hanggang sa napagtanto niya na tapos na ang kanyang pagtatanghal. Ngunit naisip niyang gamitin ang pagkakataon na yun para bigyan ng papuri ang kanyang ina. Inilapit ni Alona ang bibig niya sa mikropono na nasa kanyang tabi at saka siya nagsalita. Tapos na po ang performance ko ngayong gabi pero gusto ko pa pong tumugtog ng isa pa. Ito po ay isang piyesang itinuro sa akin ng aking ina nung bata pa lang ako. First time ko po itong tutugtugin sa harap ng maraming tao at gusto ko pong ibahagi ito sa inyo. Sana po ay maibigan ninyo. Ngumiti si Alona habang pinipigilan niya ang kanyang mga luha. Sinimulan na ni Alona na tugtugin ang piyesang itinuro ng kanyang ina sa kanya. Isa yung mabagal at malungkot ngunit napakagandang piyesa. Habang tumatagal ay unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Alona. Iniisip niya kasi na kung naroon sana ang kanyang ina ay siguradong napakasaya nito. Nang matapos ni Alona ang kanyang pagtatanghal, ay nagpaalam na siya sa mga taong naroon at nagpasalamat. Patuloy pa rin ang palakpakan ng mga tao para sa kanya, kaya naman labis ang kasiyahang nararamdaman ni Alona ng gabing yon. Bumaba na siya ng entablado at lumabas na ng venue hall para bumalik sa dressing room. Pagdating ni Alona sa dressing room, ay umupo siya sa harapan ng salamin at sinimulan niyang alisin ang kanyang hikaw at iba pang alahas na suot niya. Habang ginagawa niya yon ay may kumatok sa pinto. Bumukas yon at pumasok si Teo na may kasamang isang lalaki na sa hula ni Alona ay nasa 50 years old na. Nakasuot ang lalaki ng black tuxedo at nakasuot ito ng salamin. Alona, ito si Mr. Daniel Vergara. Siya ang CEO ng Vergara Real Estate Agency. Marami pa siyang business. Gusto ko pala niya makausap. Nakangiting saad ni Teo. Magandang gabi po, sir. Magalang na bati ni Alona pero sa loob niya ay nagtataka siya kung bakit siya gustong makausap ng ganong kayamang tao. Magandang gabi rin sa iyo, Alona. Kanting bati ni Daniel. O paano? Iwan ko na muna kayong dalawa dito para makapag-usap kayo. Ani Teo at agad itong lumabas ng dressing room. Hinila ni Daniel ang isang upuan at umupo ito sa harapan ni Alona. Habang nakatingin si Alona kay Daniel, ay hindi niya maintindihan kung bakit magaan ang pakiramdam niya rito kahit unang beses pa lang niya itong nakita. Alona, totoo ba yung sinabi mo kanina na yung huling tinugtog mo ay itinuro sa iyo ng nanay mo? Tanong ni Daniel habang matiim itong nakatingin sa mga mukha ni Alona. Opo, bata pa lang po ako ay tinuturo na yung sa akin ni nanay kapag may nadadaanan kaming tindahan ng musical instrument. Kaya kabisado ko na po ang piyesang yon. Nakangiting tugon ni Alona. Natigalgal si Daniel sa naging sagot ni Alona. Ang pangalan ba ng nanay mo ay Mira? Tanong ni Daniel. Paano niyo po nalaman ang pangalan ng nanay ko? Naguguluhang tanong ni Alona. Hindi sumagot si Daniel. Sa halip ay napayuko ito. Mas lalong lumalim ang pagtataka ni Alona nang biglang humagulgol ng iyak si Daniel at tumayo ito para yakapin siya ng mahigpit. Natulala si Alona habang naguguluhan pa rin sa nangyayari. Nang kumala si Daniel sa pagkakayakap sa kanya, ay patuloy pa rin ito sa pag-iyak.
Alona, ako ang tatay mo. Sigurado ako na ikaw ang anak ko. Kasi yung tinugtog mo ay sariling komposisyon ng nanay mo. Walang ibang pwedeng tumugtog doon kundi siya lang at ang anak namin. Dahil sigurado ako na ituturo niya yun sa magiging anak namin. Siwalat ni Daniel. Sa pagkakataong yun ay si Alona naman ang natigalgalan. Pakiramdam niya ay huminto ang pag-ikot ng mundo niya. Bumilis ang tibok ng puso niya at pinanlamigan siya ng gusto. Matagal ko na kayong hinahanap ng nanay mo. Lahat ng private investigator na inutusan kong hanapin ay hindi kayo matunton. Nung pinalaya si Mira sa bahay namin, wala akong nagawa kasi takot ako sa mga magulang ko. Patawarin mo ko, anak. Kung hindi ako natuwag noon, ay hindi sana tayo nagkalayo. Pagpapatuloy ni Daniel habang umiiyak, napalunok si Alona. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig. Hindi niya na namalayan ang magkakasunod na pag-agos ng kanyang mga luha. Ang nanay mo, nasaan na siya, anak? Tanong ni Daniel. Napayuko si Alona. Wala na po siya. Patay na po si nanay, 5 taon na ang nakakaraan. Nagkasakit po kasi siya. Malungkot na sagot ni Alona sa pagitan ng paghikbi. Sa sinabi ni Alona ay mas lalong napahagulgol si Daniel. Ramdam ni Alona ang labis sa panghihinayang at pagsisisi nito. At habang nakatingin si Alona kay Daniel, ay hindi pa rin siya makapaniwalang sa lugar pa na yun niya makikilala ang ama na akala niya ay hindi niya na makikita. Ngunit sa loob ng puso niya ay labis ang kanyang kasiyahan dahil alam niyang sa gabing yon ay tuluyan ng nabuo ang kanyang pagkatao. Doon niya rin napatunayang lahat talaga ng nangyayari sa isang tao, maganda man o hindi ay merong dahilan. Naisip niya na kung hindi siya tumakas sa bahay ni Selena at Ramil, ay hindi siya makikita ng kanyang ama. Makalipas ang ilang araw ay tuluyan ng nag-sink in kay Alona ang lahat ng nangyari. Upang makasiguro na si Daniel nga ang kanyang ama, ay sumailalim sila nito sa isang DNA test. Nang lumabas ang resulta at nakumpirma na siya nga ang anak ni Daniel Vergara, ay tuluyan ang natuldukan ang mga alinlangan nila. Mula noon ay nagbago ang lahat para kay Alona. Doon na siya nanirahan kasama ni Lolo Isko sa malamansyon na tahanan ni Daniel. Nagawa na rin niyang makapunta sa ibang bansa kasama ang lolo at tatay niya, pero hindi upang magtrabaho, kundi ang magbakasyon. Bumawi si Daniel sa bawat taong nawala ito sa buhay ni Alona. Pinag-aral nito si Alona ng kolehiyo. Hindi na rin siya natakot na harapin sina Selena at Ramil. Kinasuhan niya ang dalawa upang malinis niya ang kanyang pangalan. Naniniwala siyang kailangang managot ng dalawa, lalo na si Ramil sa ginawa ng mga ito sa kanya. Hindi rin kinalimutan ni Alona ang kanyang ninang Felicia. Tinulungan niya itong makapagpatayo ng maliit na negosyo sa kanilang baryo upang makauwi na ito sa pamilya nito dahil alam niyang matagal na nitong nais mangyari yon. Maraming magagandang bagay ang dumating kay Alona simula nang magkasama na sila ng kanyang totoong ama. Natutunan niyang yakapin ang kanyang nakaraan bilang bahagi ng lakas na meron siya sa kasalukuyan. Napatunayan niya na ang bawat hindi magagandang nangyari sa buhay niya ay siya palang magdadala sa kanya sa pangarap niya at upang makamtan niya ang tunay na kaligayahan. Wakas!